Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tyler Chin, pinag-isipan mo na ba? Hindi simple ang misyong ito na pinili ni Mateo. Sinasabing ang pinakamalakas na tao sa Skyfootle Divine Palace ng Skyfootle World ay isang engranding completion origin deity powerhouse. Kapag nabunyag ang iyong outsider identity, magdurusa ka sa walang katapusang pagtugis. Sa loob ng lihim na silid ng Wormstone Academy, magkaharap na nakaupo sina Tianning at Tyler. Binalaan ni Tianning si Tyler ng may seryosong tingin. Nabigla rin si Tianning nang malaman niya na ang isinasagawa ni Mateo ay ang misyon ng Skyfootle World. Alam niya ang hirap ng misyon ng Skyfootle World. Napakataas ng bilang ng mga namamatay. Si Mateo, isang baguhan, ay talagang humamon sa isang mapanganib na mundo. Labag talaga ito sa kanyang inaasahan. Kasabay nito, medyo nag-alala rin siya tungkol sa kaligtasan ni Tyler. Si Tyler ang numero 1 henyo ng pamilya Chin, ang tanging kandidato para sa susunod na pinuno ng pamilya. Kung may aksidenteng nangyari sa kanya, hindi ito kakayanin ng pamilya Chin. Gayunpaman, si Tyler ay nagpakita ng may katiyakan habang mahinahong sinabi, si Mateo ay naging aking demonyong pangkaisipan. Kung hindi ko siya mapapatay, maaaring hindi ako kailanman makakapasok sa Divine Lord Realm sa buhay na ito. Batid ni Tianning ang takot ng mga mental demon at tumango, sayang naman at hindi makapasok ang mga origin deity realm sa Skyfootle World. Kung hindi, mabilis na mabubunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan at hahabulin sila ng Skyfootle Divine Palace. Sa pagpasok sa Skyfootle World, nasa iyo na ang lahat. Tumango si Tyler at sinabing, mayroon akong marka sa puso ko. Ang pinakamalaking inaasahan ni Mateo ay ang huling yugto ng two-star evil spirit at paglipad gamit ang espada. Pagkatapos makapasok sa Skyfootle World, wala nang spatial suppression ang Heavenspan World at kaya ko na ring lumipad. Sa oras na iyon, lahat ng bagay na inaasahan niya ay wala sa harap ko. Kahit anong paraan ko siya gustong patayin, papatayin ko siya. Kahit na kinasusuklaman ni Tyler si Mateo, hindi siya isang taong pabaya. Kung walang lubos na katiyakan, hindi niya kukunin ang panganib na ito. Kung tutuusin, sa pananaw ni Tyler, mas mahalaga ang buhay niya kaysa kay Mateo. Siya, si Tyler, ay isang nilalang na papasok sa Divine Lord Realm sa hinaharap. Samantalang si Mateo ay nakatakdang maging isang maliit na kaluluwa ng yumaong nasa ilalim ng kanyang espada. Sa mga hangganan ng Skyfootle World, sa ibabaw ng kawalan, isang Marangel na World Locking Gate ang unti-unting lumitaw. Isang maliit na figure ang mabilis na lumabas ng World Locking Gate, huminto sa ibabaw ng malawak na dagat. Hindi ko talaga inaasahan na ang Heavenspan World ay mayroon pa ring stable wind needle, isang uri ng banal na artifact, na kayang malayang gumalaw sa gitna ng isang bagyo. Noon, kung magkakaroon ako ng ganitong mahiwagang kayamanan, bakit ako masasaktan ng ganito katindi? Ang taong dumaan sa World Locking Gate ay si Mateo mismo. Bago siya dumating, nakatanggap muna siya ng 2 banal na artifact na tinatawag na Stable Wind Needle mula sa isang guro sa Artifact Refining Hall ng Akademya. Gamit ang Stable Wind Needle na ito para maglakbay pabalik-balik sa isang bagyo, maaari talagang protektahan ng isang tao ang sarili laban sa marahas at magulong agos ng hangin, nahahayaan siyang makarating sa kabilang dulo ng ligtas at maayos. Hindi sinasadyang naalala ni Mateo ang eksena ng pagtakas niya ng napakalaki sa gitna ng bagyo noon. Kung hawak lang niya ang Stable Wind Needle na ito noon, hindi sana ito magiging ganito kalungkot. Ang mga pamamaraan ng pagpino ng artifact ng Heavenspan World ay hindi kayang isipin ng mga tao sa maliliit na mundo. Ngunit ang Stable Wind Needle, ang bagay na ito, ay mahigpit na kinokontrol sa mga kamay ng mga kabiserang lungsod, sa ganitong antas ng puwersa. Kapag natuklasan sa labas ng mundo, agad silang parurusahan ng parusang kamatayan. Ang Stable Wind Needle ay minsanan lamang maubos. Bibigyan ka lamang ng 2 kapag isinasagawa mo ang misyon upang maiwasan itong mahulog sa mga kamay ng mga tagalabas, sabi ni Dustless. Ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang kailangan ko pang kumuha ng mas marami pang mga banal na artifact na iyon. Kung hindi, magiging mahirap talagang hanapin ang Myriad Longevity Heavenly Soulstone sa hinaharap.
Habang nag-uusap, biglang lumitaw ang sunod-sunod na mga bula ng hangin sa karagatan. Swoosh! 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 Ilang daang halimaw na hugis isda ang lumabas mula sa tubig, at mabilis na sumugod patungo kay Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo. Biglang lumakas ang kanyang aura at umalangaw-ngaw. Pu! 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 Ang mga katawan ng mga hugis isdang halimaw na iyon ay direktang sumabog at naging mga ulap ng dugo sa ilalim ng nakakatakot na alon na ito. May mga tearsam na demonic beast din na nang ahas na umatake sa akin. Talagang minamaliit mo ang sarili mong kakayahan. Mapanghamak na sabi ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, may isa pang tatlong hugis isdang halimaw na lumabas mula sa tubig. Ang tatlong aura na ito ay malinaw na mas malakas kumpara sa mga nauna. Nakakagulat na isa itong ranggo unong banal na halimaw. Oy! 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 Tatlong guhit ng liwanag ng espada ang biglang lumabas ng walang anumang senyales, na parang isang unos, at pinupunit ang tatlong halimaw na iyon ng walang kahit kaunting pag-aatubili. Senyor, anong nangyayari? Hindi ko sila ginugulo. Walang magawang sabi ni Mateo. Tahimik lang na nakatayo roon si Mateo at walang ginagalit, ngunit ang mababanges na halimaw na ito ay nagpakawala ng mga pag-atake sa kanya ng walang pakialam para sa kanilang buhay. Labis itong naguluhan kay Mateo. Noon, nang pumasok ang mga malalakas na lahing demonyo sa Immortal Grove World, dumana sila ng pagkasuklam ng Immortal Grove Heavenly daw. Ngayon, ikaw na ang tagalabas sa Skyfootal World. Ang katalinuhan ng mababanges na halimaw na iyon ay hindi pa natutuklasan. Ang kanilang mga kilos ay ganap na batay sa mga likas na ugali at pinakasensitibo sa mga panlabas na puwersa, sabi ni Dustless. Naramdaman ni Mateo ang paglaki ng ulo niya at sinabi niya, hindi ba't ibig sabihin noon ay madali akong malantad? Tumanggaw si Dustless at sinabing, tama. Ang aura sa katawan mo ay hindi tugma sa Heavenly daw ng Skyfootal World. Madali itong makikilala ng mga powerhouse ng Deity Realm. Bukod pa rito, mas malakas ang mga ataking ipinapakita mo, mas malakas ang pagsupil ng Heavenly daw. Kung hindi dahil dito, natural na hindi rin magiging ganoon kataas ang death rate ng misyong ito. Natahimik si Mateo. Hindi niya talaga naisip ang problemang ito noon. Ngunit ngayon, ito ay naging isang napakahirap na bagay. Ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones, ang ganitong uri ng mahalagang likas na kayamanan, ay malamang na mapapamahalaan ng Skyfootal Divine Palace. Gaano man siya kaingat, imposibleng maiwasan ang kanilang investigasyon. Ang mga trial taker na sumali noon ay pawang mga late-stage Heaven Glimpse powerhouses. Mayroon pang ang mga powerhouse na kapantay ng Tyler. Pero masyadong halata ang kanilang mga aura. Nang makasagupan nila ang mga powerhouse ng Skyfootal Divine Palace, wala na itong babalikan. Kaya naman, itinalaga ang misyong ito bilang isang 3-star difficulty mission. Walang magawang sabi ni Mateo, Senyor, wala na sigurong paraan. Umiling si Dustless at sinabing, kalimutan mo na ang tungkol sa iyo, kahit ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ay papasok sa isang maliit na mundo, tatanggihan din siya ng Heavenly daw. Maliban na lang kung makukuha mo ang Daw Fruit ng Skyfootal World na ito, o maaari kang maging katulad ng sa Immortal Grove World, na makukuha ang pagkilala sa Heavenly daw ng Skyfootal World na ito. Hindi mapigilan ni Mateo ang pagkawala ng lahat ng pag-asa nang marinig niya iyon. Sa ganitong paraan, ang pagnanais na makuha ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone ay talagang malungkot. Natahimik si Mateo, at malalim na nag-isip. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, na nagbigay daan sa kaliwanagan sa kanyang puso. Gumalaw ang figure ni Mateo, direktang naglaho sa ibabaw ng dagat. Nang muli siyang lumitaw, nakarating na siya sa isang napakalaking kagubatan. Naghanap si Mateo ng bukas na espasyo, umupo nang nakakross ang mga paa, at sinimulang paikutin ang Chaos Heavenspan Cannon, nakikipag-ugnayan sa Lesser Heavenspan Mountain. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, biglang naglabas ng sagradong aura ang katawan ni Mateo. Ang World Suppressing Steel ay lumipad palabas ng katawan ni Mateo, nakalawit sa itaas ng kanyang ulo. Isang maputlang puting liwanag ang bumalot sa katawan ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan ni Dustless, ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng pagkamangha. Napakatalentado talaga ng batang ito.
Para magawa ang hakbang na ito, malamang siya lang mag-isa simula pa noong unang panahon, di ba? Sabi ni Dustless na gulat na gulat. 1412. Pagkaraan ng mahabang panahon, nawala ang malagatas na puting liwanag. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang dalawang mata, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ekspresyon ng pananabik. Talagang gumana ito. Hindi na maramdaman ng kasalukuyang Mateo ang pagtanggi ng Skyfootel Heavenly daw. Ikaw, paano mo naisip yan? Ang gamitin ng Lesser Heavenspan Mountain para gayahin ang aura ng Skyfootel Heavenly daw. Bulalas ni Dustless. Hey! Ang maliliit na mundo ay nilikha ng mga martial artist. Ang kanilang Heavenly daw ay natural na ipinanganak din mula sa Heavenspan World. Dahil ganoon nga, ang katawan ng magulang na ginagaya ang aura ng katawan ng bata ay hindi dapat maging mahirap. Kaya naman, sinubukan kong makipag-ugnayan sa Lesser Heavenspan Mountain. Hindi ko inaasahan na talagang epektibo ito, sabi ni Mateo nang may nasasabik na hitsura. Hindi nakapagsalita si Dustless. Madalas magkaroon ng kakaibang mga ideya ang batang ito. Kahit siya ay walang katapusang namamangha. Sa pagkakataong ito, malinaw na nagtagumpay itong muli hanggang sa ikinagulat niya ito. Dahil pinoprotektahan siya ng Lesser Heavenspan Mountain, gaano man kalawak ang Skyfootel World na ito, malaya siyang makapaglibot. Kahit na nakatayo sa harap niya ang mga powerhouse ng Origin Deity Realm, hindi rin siya makikilala ng mga ito. Gumalaw ang isip ni Mateo, unti-unting naglaho ang makapangyarihang aura ng Deity Realm sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, tuluyang naglaho ang martial daw aura sa katawan ni Mateo, at nagmukha na lamang siyang isang ordinaryong tao. Tiwala si Mateo na maliban kung makakatagpo siya ng mga powerhouse ng Origin Deity Realm, kung hindi, walang makakakita sa kanya. Kung gusto mong makisama sa mundong ito, mas mabuting maging low profile. Sa totoo lang, hindi gaanong kalaki ang impormasyon tungkol sa Skyfootel World na naunawaan ng Wormstone Academy. Limitado rin ang naunawaan ni Mateo. Kaya naman, kailangan muna niyang maunawaan ang mundong ito bago niya malaman kung paano makukuha ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Pagkatapos nito, humakbang si Mateo at agad na naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. Sa kagubatan, tila naglalakad-lakad lang si Mateo sa isang patio. Sa totoo lang, napakabilis ng kanyang takbo. Paglabas ko ng isang hakbang, libo-libong milya na ang layo nito. Man! Biglang tumigil ang figure ni Mateo. Pagdating sa Skyfootel World, ang kanyang divine sense ay nakabawi muli sa isang lubhang nakakatakot na saklaw at nakakita na ng ilang mga figure sa unahan. Kasabay nito, napansin pa ni Mateo na isang mabangis na halimaw mula sa kaharian ng Diyos ang kasalukuyang paparating sa kanyang direksyon. Nasa direksyon na ang mabangis na halimaw. Guro mo yan, sa pagkakataong ito, siguradong personal kung mahuhuli ang mabangis na halimaw na iyon at mapaamo. Huwag kang makialam ngayon. Isang batang boses ang narinig. Natural lang na naniniwala si Moyen sa lakas ng batang Panginoong Chen Bale. Kumilos ka lang. Kung hindi mo pa nararating ang huling sandali, hindi ako makikialam, sabi ni Moyen sabay tawa ng mahina. Alam niyang ang batang Panginoong Chen Bale ay nagtamasa ng tagumpay sa murang edad at labis siyang ipinagmamalaki. Paulit-ulit siyang nagdusa ng malalaking pagkalugi sa ilalim ng kamay ng mabangis na halimaw na ito, kaya naman labis siyang nalungkot. Gayunpaman, ang talento ng batang Panginoong Chen Bale ay tunay ngang kahanga-hanga. Sa loob ng wala pang isang taon, ang batang Panginoong Chen Bale ay naging mas malakas na sa ilalim ng pagpapasigla ng mabangis na halimaw na ito. Kahit hindi pa siya kayang kalabanan ng mabangis na halimaw na iyon sa ngayon, ang pagkatalo rito ng mag-isa ay isang bagay na mangyayari sa kalaunan. Guro mo yan, sa pagkakataong ito, hindi mo dapat ipagwalang bahala ang nangyari noong nakaraan, kahit kaunti lang ang natamo kong pinsala. Kung hindi, mahuhulog talaga ako. Malungkot na sabi ni Chen Bale. Haha, batang Panginoon, makakaasa ka, hindi ko gagawin yan ngayon. Maliban na lang kung tungkol sa buhay at kamatayan, hindi talaga ako kikilos. Tumawa si Moyen at sinabi. Sige na, batang Ginoo. Talagang matatalo mo ang mabangis na halimaw na iyon sa pagkakataong ito. Makapangyarihan ang batang Panginoon. Makapangyarihan ang batang Panginoon. Ilang kasamang martial artists ang naghihikayat kay Chen Bale. Buong pagmamalaking ngumiti si Chen Bale at sumugod papunta sa direksyon ng mabangis na halimaw. Umungol.
Nang sumugod si Chen Bale, ang mabangis na halimaw ay kasaluyang umuungal ng baliw sa direksyon ni Mateo, ang kaguluhan ay lubhang nakakatakot. Sa simula, nahaharangan ng masukal na kakahuyan ang tanawin. Nang makalapit si Chen Bale, saka lamang niya natuklasan na may isang binata na nakatayo roon. At ang mabangis na halimaw ay kasalukuyang nagpapakita ng mga pangil at iwinagayway ang mga kuko, nag-aastang parang saisipakan si Mateo. Huwag kang gumalaw. Iwan mo sa akin ang lalaking ito. Malakas na sigaw ni Chen Bale, ang kanyang katawan ay sumusugod patungo sa mabangis na pinakamagaling na parang kidlat. Isa iyong mabangis na halimaw na parang leon. Hindi ito nakilala ni Mateo. Bagamat napakalakas ng uri ng mabangis na halimaw na ito, hindi ito sibilisado at hindi kabilang sa kategorya ng lahi ng mga demonyo. Nagkaroon si Chen Bale ng kahangahangang momentum, iwinasiwas ang isang mabigat na sibat na gawa sa banal na artifact, at nakipagbanggaan sa mabangis na halimaw. Sa sandaling makapagsimula siya, lubusang napigilan ni Chen Bale ang mabangis na halimaw. Dahil dito, walang humpay siyang nagpatuloy, sunod-sunod na sibat ang sinundan ng isa pa, lumaban hanggang sa paulit-ulit na umatras ang mabangis na halimaw. Nang makita ito ni Chen Bale, mas lalo siyang natuwa, at lalong lumakas ang kanyang katapangan habang lumalaban. Samantala, sa oras na ito, si Moyen at ang iba pa ay dumaan din sa masukal na kagubatan at nakarating dito. Nang matuklasan nila si Mateo, hindi nila napigil ang mamangha. Bago ito, lahat sila ay nakaramdam ng dalawang makapangyarihang aura. Ang mga ito ay galing mismo kay Chen Bale at sa mabangis na halimaw. Bukod sa dalawang ito, hindi nila lubos na nararamdaman ang aura ng ibang tao. Hindi ko inaasahan na mayroon pa palang tao rito. Isang ordinaryong tao. Sinuri ni Moyen si Mateo. Pero kahit gaano pa niya ito suriin, isa lamang ordinaryong tao si Mateo. Boom! Sa oras na ito, isang mabigat na sibat ni Chen Bale ang nagpabagsak sa mabangis na halimaw. Nang makita ng mga tagasunod ang eksenang ito, agad silang pumalakpak. Mabuti. Bata mong Panginoong Chen Bale, napakaganda ng pagkakigawa. Ituloy mo, batang Ginoo. Patayin mo na. Nang makita ng mga taong ito na si Mateo ay isang ordinaryong tao lamang, hindi nila ito pinansin. Sa tingin mo ba matagal nang kinatatakutan ng lalaking ito ang mabangis na halimaw, di ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Moyen na tila may iniisip. Nang magtagumpay ang atake ni Chen Bale, mas lalo pa niyang pinabayaan ang mabangis na halimaw na makahinga ng malalim. Sinundan ito ng isang sibat, mabilis na tinamaan ang mabangis na halimaw hanggang sa wala na itong lakas para gumanti. Bumuhos. Napasinghap ng malalim si Chen Bale, sabay hampas ng mabigat na sibat sa lupa. Isang gintong kwelyo ang lumitaw sa kanyang mga kamay nang hindi niya alam kung kailan. Tawagin. Bumulong si Chen Bale ng mahina, saka inihagis ang kwelyo. Dumulas ang kwelyo sa leeg ng mabangis na halimaw. Wala nang lakas ang mabangis na halimaw para lumaban at wala nang magawa kundi panoorin na lamang ang kilos ni Chen Bale, habang ang mga mata nito ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Iwan niyo na lang sa inyo. Malakas na sigaw ni Chen Bale sa mga kasama, pero humarap siya kay Mateo, tinapik ang mga balikat nito, at nakangiting sinabi, "Bata, takot ka talaga, di ba? Ngayon lang, kung nahuli ako nitong batang Panginoon, naging pagkain ka na lang sa tiyan ng lalaking ito." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Maraming salamat sa nakapagliligtas na biyaya niyang Lord Chen Bale." Kalmado at kalmado lang ang itsura niya. Paano ba naman parang takot na takot siya ng sobra? Pero hindi masyadong nagsalita si Mateo, sumang-ayon na lang sa mga nangyayari. Hindi masyadong nag-arte si Chen Bale, ikinumpas ang kanyang mga kamay, at sinabing, hindi na kailangan, simpleng bagay lang na hindi dapat banggitin. Pero ang tapang-tapangan mo talaga. Ang wilderness forest na ito ay puno ng panganib. Kahit ang mga makapangyarihang deity realm ay hindi nangangahas na pumasok ng madali. Ikaw pa nga ang nang-ahas na pumunta rito ng mag-isa. Ngumiti si Mateo at hindi na nagtalo pa. Itinabi ni Chen Bale ang mabangis na halimaw at nasa magandang mood, at muling sinabi kay Mateo, "Kalimutan mo na to, maganda ang mood ng batang Panginoon ngayon, isasama kita sa paglabas." Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kung gayon, kailangan kong magpasalamat ng malaki sa batang Panginoong Chen Bale." "Haha, napakaswerte mo naman, bata."
Nakasalubong mo ang batang Panginoong Chenbale na lalabas para magsanay ngayon. Kung hindi, wala ka nang matitira pang buto. Kapag lumabas ka sa Wilderness Forest, kailangan mong pasalamatan ng maayos si Young Lord Chenbale. Mabait din ang batang Panginoong Chenbale. Kung iba pa iyon, hindi ka nila gugustuhing pakialaman. Pumunta lahat ang mga tagasunod na iyon sa harap ni Mateo para mangutya, pakiramdam nilang lahat ay nakaligtas si Mateo sa isang aksidente. 1413. Tumakay si Chenbale sa Lion Mirage Beast, mukhang kahanga-hanga at tuwang-tuwa. Nalaman na ni Mateo mula kay Chenbale na ang pangalan ng hugis liyong mabangis na halimaw na ito ay Lion Mirage Beast. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, siya rin ay labis na na-curious. Tila may malaking mahiwagang kapangyarihan ang kwelyong iyon. Kumapit sa leeg ng Lion Mirage Beast na iyon at sumuko ang lalaking iyon. Bata kong Panginoong Chenbale, ano pong uri ng kamangha-manghang bagay ang kwelyong ito? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Chenbale at sinabing, isa itong Imperial Spirit Circle. Normal lang din para sa inyong mga mortal na hindi pa ito naririnig noon. Isa itong high-grade Spirit Divine Artifact. Hanggat magpapatulo ako ng dugo para kilalanin ito bilang master, pagkatapos ay ilalagay ito sa leeg ng isang mabangis na halimaw, kaya nitong supulan ang mga mababangas na halimaw sa rank 1 deity realm at hayaan itong sumuko sa akin. Siyempre, ang kailangan ay dapat ko itong talunin hanggang sa wala na itong lakas para gumanti. Lihim na namangha si Mateo. Hindi niya inaasahan na ang Sky Futal World na ito ay may kahangahangang paraan sa pagpino ng artifact. Nang makita ang kakaibang hitsura ni Mateo, ngumiti si Chenbale at sinabing, gusto mo bang umakyat at maranasan ito? Ngumiti si Mateo at umiling, sabay sabing, napakalakas ng bagay na ito, mabuti pang huwag na lang akong sumakay. Haha, ikaw? Itong batang ito, mukhang isang scholar na mapatla ang mukha. Ang liit din ng tiyan mo. Malupit na mapang-akit na itong Lion Mirage Beast at hindi aatake ng tao. Ang uuyam sa kanya ng isang tagasunod. Ngumiti lang si Mateo at hindi na nagpaliwanag. Hindi naman sa ayaw niyang umupo, pero hindi siya naglakas loob na umupo. Kung uupo siya rito, paano pa makakagalaw ang Lion Mirage Beast na ito? Ang dahilan kung bakit madaling napabagsak ni Chenbale ang Lion Mirage Beast ay dahil sa pananakot ni Mateo. Sa kasalukuyan, ginagaya ng katawan ni Mateo ang aura ng Heavenly Dawn ni Sky Futal. Hindi na siya aayawan ng mababangas na halimaw na iyon tulad ng dati. Kaya naman, ramdam din nila ang takot sa katawan ni Mateo. Ang lahing demonyo sa katawan ni Mateo ay walang kapantay na marangal. Bukod pa rito, ang kapangyarihan nito ay lubhang kakilakilabot. Ang Lion Mirage Beast na nagpapakita ng mga pangil at nakawayway na mga kuko nito noong panahong iyon ay hindi nakakatakot kay Mateo kundi takot kay Mateo. Nang makita ito ni Chenbale, inakala niyang gustong atakihin ng Lion Mirage Beast si Mateo. Dinala ni Mateo ang lakas ni Chenbale sa kanyang paningin. Bagamat kamakailan lamang siyang pumasok sa Grotto Profound Deity Realm at hindi rin naman masama ang kanyang spear art, sa kagustuhang harapin ang Lion Mirage Beast na ito, medyo kulang pa rin ito. Ngunit sa tabi niya, si Moyan ay palaging nasa mas mahigpit na pagbabantay. Ang iba ay walang hinala tungkol kay Mateo. Ngunit patuloy niyang nararamdaman na may problema si Mateo na ito. Kung saan lang talaga ang problema. Hindi rin niya matukoy. Swoosh! 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 Bigla, mahigit 100 figure ang kumari papalabas ng masukal na kagubatan, nakapalibot kay Chenbale at sa makasama nito. Hahaha! Chenbale! Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Isang batang figure ang nagpahati sa lahat at sinabi ito kasabay ng isang mapangahas na tawa. Nagbago ang ekspresyon ni Chenbale at sinabi niya sa seryosong boses, Chongbale, ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Chongbale nang nakakapangilabot at sinabing, ano ang ibig sabihin nito? Mas malakas ang lakas ko kaysa sa iyo, mas matanda ang edad kaysa sa iyo. Bakit ikaw ang batang Panginoon? Samantalang ako, kailangang maging aso sa ilalim mo. Ayoko. Gusto kong maging batang Panginoon at pamunuan ang White Knight Sacred Pala sa hinaharap. Galit na saway ni Moyen, Chongbale, baliw ka ba? Dahil dito, nirecruit mo ang mga tao ng Autumn Rain Sacred Palace. Alam mo na sila ang mortal na kaaway ng ating White Knight Sacred Palace.
Malamig na ngumisi si Chongbei at sinabing, ano na? Basta makukuha ko ang posisyon ng batang Panginoon, ano ang mahalaga kung anong paraan ang gagamitin ko. Sa likod ni Chongbei, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumingin kay Moyen at natatawang sinabi, Moyen, hindi ko inaasahan yun, di ba? Hey, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Patayin mo si Chongbei, pagkatapos ay sumali ka sa aming Autumn Rain Sacred Palace. Gamit ang iyong lakas, malalagay ka sa isang mahalagang posisyon. Hindi siya pinansin ni Moyen ngunit tinitigan niya si Mateo at sinabing, ikaw ang especially iyan ng Autumn Rain Sacred Palace. Kung hindi, sa napakalawak na kagubatan ng kagubatan, paano ninyo kami nahanap? Nanginig ang buong katawan ni Chongbei, hindi makapaniwalang nakatingin kay Mateo. Ikaw. Ginantihan mo pa talaga ng kawalang utang loob ang kabaitan. Turo ni Chongbei kay Mateo at sinabing may matinding hinanakit. Humph! Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Hindi siya ordinaryong tao, kundi isang nakatagong eksperto. Malamang may nakatagong banal na artifact sa katawan niya. Malamig na sanggal ni Moyen. Hindi inaasahan ni Mateo na biglang itututok ni Moyen ang sibat sa kanya. Sabi niya nang walang kahirap-hirap, hindi talaga ako especially iya. Dapat kayong lahat ay makapagpatoto para sa akin, di ba? Si Chongbei ang tinanong ni Mateo. Agad niyang naramdaman na siya ay inaalipusta. Sa kasalukuyan, sa ganitong sitwasyon, ang panig ni Chongbei ay isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan. Si Moyen ay kalahating hakbang na Heaven Glimpse Realm lamang. Ang iba naman ay halos nasa unang yugto ng Grotto Profound Strength. Samantalang sa kabilang banda, ang lakas ng lalaking iyon ay halos kapareho ng kay Moyen. Bukod sa kanya, ang mahigit 100 tao pa ay pawang mga makapangyarihang tao sa Grotto Profound Realm. Marami sa kanila ang nasa gitnang yugto pa nga, o nasa huling yugto pa nga. Ang kabuuang lakas ay mas malakas kaysa sa panig na ito. Pero ngumiti si Chongbei ng malamig at sinabing, Moyen, tama ka. Pinadala namin siya para imbestigahan ang kinaroroonan mo. Nang makita ni Chongbei na may panloob na alitan ang panig ni Chongbei, natural lamang na natuwa siyang makita silang nag-aaway sa pugad. Wala siyang pakialam sa paghahasik ng alitan. Totoo nga, nang marinig ito ni Chongbei at Moyen, nagbago ang kanilang mga mukha, at nakatitig kay Mateo. Mateo, nagkamali talaga ako ng husga sayo. Kung matagal ko nang alam na ganito ang mangyayari, hahayaan na sana kitang kainin ng Lion Mirage Beast. Galit na sabi ni Chongbei. Malamig na sabi ni Moyen, binibining Panginoon, hindi mo na kailangang magsalita ng kalokohan sa kanya. Patayin mo na siya. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Moyen ang kanyang kamay at ito ay isang palad na may walang hanggang kapangyarihan. Nang makita ang eksenang ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tapat at si Chongbei ay parehong nagpakita ng masayang at bahagyang ngiti. Boom! Ang nakakagulat na palad ay tumama sa dibdib ni Mateo. Gayunpaman, nakatayo roon si Mateo nang hindi gumagalaw, pilit na tinanggap ang palad na ito. Nanlaki ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Ayos lang talaga si Mateo. Ito. Paano ito posible? Bulong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang lakas ni Moyen, alam pa rin niya. Kahit siya ay hindi nang ahas na sa pilitang tanggapin ito. Sadyang pilit na nalabanan ng binata ang palad na ito. Suot ni Mateo ang malalim na Divine Artifact Battle Armor ng Warmstone Academy. Natural lang na hindi siya kayang takutin ng ganitong antas ng pag-atake. Nagkibit balikat si Mateo at nakangiting sinabi, sa totoo lang, passerby A lang ako at wala talaga akong balak na makialam sa laban ninyo para sa posisyon ng batang Panginoon. Sige, para maipahayag ang aking kawalang kasalanan, hindi ako sasali sa laban ninyo. Okay lang to, di ba? Pagkatapos magsalita, tumayo si Mateo na nakatikip ang mga kamay sa likod at talagang umatras sa isang tabi. Dahil dito, pagkakataon na rin ng panig ni Chongbei ang nawala ng kahinahunan. Medyo mahirap unawain ang binata na ito, di ba? Naging matigas ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa tapat. Biglang may naalala siya kaya bumulong siya sa tainga ni Chongbei, talagang nagkukunwari lang sila, gusto nila tayong takutin.
Hindi mo na siya kailangang pakialaman, ang mahalaga ay patayin si Chen Bale. Naging matamlay ang ekspresyon ni Chong Bale, tumango, at sinabi sa seryosong boses, sumakay. Ang sino mang makapatay kay Chen Bale ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Patayin. Malakas na sumigaw ang mga taong nakaidlip, sabay takbo papunta kay Chen Bale. Nagbago ang ekspresyon ni Mo Yan at akmang kikilos na sana nang dumating na ang figure ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ako ang kalaban mo. Siguradong patay na si Chen Bale ngayon. Tigilan mo na ang pakikipaglaban ng walang kahirap-hirap. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may nakakapangilabot ng ngiti. Mahigpit na pinrotektahan ng ilang tagasunod ni Chen Bale si Chen Bale sa gitna at hinarap ang pagkubkob ng mahigit 100 ng Grotto Profound powerhouses. Di nagtagal, nauubusan na sila ng lakas. Nang makita ito ni Mo Yan, hindi niya maiwasang mabahala ng husto. Tumayo ng tuwid si Mateo sa isang tabi. Bigla siyang bumantong hininga at sinabing, sige na nga, hindi ko pa rin maaninag. 1414. Swoosh, 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 swoosh. Ilang dosenang ilaw ng espada ang sumilay sa kalangitan, at nagliliwanag ng nakakagulat. Malabo lamang ang naramdaman ni Chen Bale sa kanyang harapan, at ang kanyang mahabang sibat ay tumagos sa dibdib ng kanyang kalaban ng walang kahit kaunting hadlang. Wala pang oras si Chen Bale para magsaya ng matuklasan niyang may tumalsik na sariwang dugo mula sa katawan ng kabilang panig, saka siya nagkahiwa-hiwalay. Nanlaki ang mga mata ng kabilang panig, hindi maintindihan kung paano siya namatay sa bandang huli. Nanlaki rin ang mga mata ni Chen Bale, hindi rin niya maintindihan kung paano namatay ang kanyang kalaban. Napakalinaw, wala itong kinalaman sa kanyang sibat. Hindi lang si Chen Bale, pati na rin ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Swoosh, 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 swoosh. Ang mga powerhouse ng Autumn Rain Sacred Palace ay pinagpira-piraso. Mas patay pa kaysa patay. Ano? Anong nangyari ngayon lang? Ang lakas. Napakalakas. Isa itong tunay na eksperto. Huminga ng malalim ang mga tagasunod ni Chen Bale, habang nakatingin kay Mateo ng may takot. Ang ekspresyong iyon, may pagkagulat, pasasalamat, ngunit higit pa rito, ito ay takot. Sa isang kisap mata, nilipol nito ang mahigit 100 powerhouse ng Grotto Profound Deity Realm. Kabilang sa mga ito, kasama na ang isang half-step Heaven Glimpse powerhouse. Ang ganitong uri ng lakas, hindi nila ito kailanman pinangahas na isipin. Kahit na nandito ang isang Heaven Glimpse powerhouse, malamang hindi niya rin ito magagawa ng ganito kalinis at kaayusan, di ba? Mahigit 100 ng powerhouse iyon sa Deity Realm. Pinatay niya talaga sila na parang paghihiwa ng mga melon at gulay. Namumula na ang mukha ni Mo Yan, at walang humpay na nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang katawan dahil sa takot. Ano ang ginawa niya kanina? Tinamaan ng palad si Mateo. Sawang-sawa na ba siyang mabuhay? Gusto na bang maghangad ng kamatayan? Ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ng Autumn Rain Sacred Palace ay katulad ng sa kanya, ngunit ang una ay nalipol ni Mateo nang hindi man lang gumanti sa oras. Talagang hindi siya tatagal ng kalahating hininga pa sa harap niya. Masyadong matindi ang gulat na dulot ng pambungad na galaw na ito ni Mateo. Huminga ng malalim si Mo Yan, pilit na pinipigilan ang takot sa kanyang puso, at yumuko kay Mateo at sinabing, si Mo Yan ay nagkasala sa kamahalan noon, na nagresulta sa paggawa ng isang kalokohan. Maraming salamat sa kamahalan sa pagbaliwala sa aking mga dating hinala at pagliligtas sa ating mga buhay. Alam ni Mo Yan na ako ay nagkasala, kamahalan, pakiusap parusahan. Ito lang. Kamahalan, pakiusap palayain ang batang Panginoong Chen Bale. Nanginig ang buong katawan ni Chen Bale, at dali-daling sinabi, kamahalan. Kagalang-galang, sabik lang siguro Mo Yan na protektahan ang kanyang estudyante. Kamahalan, sana'y bigyan mo siya ng paraan para makalabas. Handa si Chen Bale na magbayad ng kahit anong halaga. Pinanood ni Mo Yan ang kanyang paglaki, na parang isang amo at parang isang ama. Napakaganda ng relasyon ng dalawa. Hindi niya magawang hayaan si Chen Bale na walang magawang panoorin si Mo Yan na mapatay.
Nagbago ang ekspresyon ni Moyen at sinabi niya, "Binibining Ginoo, hindi mo na kailangang magmakaawa." Nasaktan ni Moyen ang kanyang kamahalan at nakagawa ng isang pagkakasalang dapat parusahan. Ang pagkilos at pagliligtas sa amin ng kanyang kamahalan ay tanda na ng pagiging bukas palad at malawak na pag-iisip. Binibining Ginoo, hindi mo na kailangang magmakaawa para kay Moyen. Tiningnan ni Mateo ang 2 taong guro at disipulong ito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng katuwaan, ngunit medyo naantig din siya. Puro ang ugali ng Chen Bale na ito, at talagang nagustuhan niya. Kung hindi sana siya kumilos ng mas maaga. Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, "Kung patuloy kayong magtatalo rito, makakatakas ang lalaking yan." Nagbago ang ekspresyon ni Moyen. Ngayon niya lang nalaman na hindi pa namamatay si Chong Bale at nakatakas na parang usok. Gumagawa ng hakbang si Mateo ngayon lang, si Chong Bale ay natakot din, nanlamig doon. Ngayon, nang makita ang guro at disipulo ni Moyen na nag-uusap ng kaunti kay Mateo, paano niya nagawang magmalasakit pa rin sa ganito karami, at dali-daling tumakas. Sumanghel si Moyen ng malamig, ang kanyang katawan ay lumilipad na parang kidlat. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Chong Bale. Ngunit nanguna si Chong Bale at lumipad na palayo. Hindi talaga nahabol ni Moyen ng ilang panahon. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale. Kung tatakbo si Chong Bale, walang katapusan ang mga problema sa hinaharap. Sa kanyang pagkabalisa, hindi niya napigil ang magmakaawa kay Mateo, kamahalan. Hindi rin naman nagtagal si Mateo. Ikinumpas niya ang kamay at hiniwa ang isang espada. Ang espadang ito, nakita ito ng malinaw ng lahat. Parang papel na pumuti ang ekspresyon ni Chen Bale at ng kanyang mga tagasunod, labis na nagulat sa espadang ito. Kanina pa sila umaawit ng sarili nilang mga papuri, pakiramdam nila ay nailigtas nila ang buhay ni Mateo. Sa totoo lang, talagang kasuklam-suklam ang ginawa niya. Biglang naunawaan ni Chen Bale kung bakit napigilan ng husto ang Lion Mirage Beast sa pagkakataong ito, matapos itong mapabagsak niya sa 2 o 3 suntok. Takot na takot ito kay Mateo. Ang mabilis at mabangis na liwanag ng espada ay kumislap sa abot tanaw na parang hinahati ang buong kalangitan sa 2 bahagi. Nababalot ng isang nakakagulat na momentum, ang linya ng liwanag ng espada na ito ay unang dumating kahit na kalaunan ay inilunsad, na pumutol sa landas ni Chong Bale sa isang iglap. Kasalukuyang tumatakbo ng walang ingat si Chong Bale nang biglang, isang nakakapangilabot na liwanag ng espada ang tumama sa unahan niya, na ikinatakot ng kanyang pantalon. Paano pa siya makakatakbo? Dahil sa pagkaantala na ito, ang figure ni Moyen ay parang kidlat, sa wakas ay nakahabol na. Natakot si Chong Bale sa nakakagulat na presensya ng espadang ito hanggang sa lumambot ang kanyang mga binti. Paano pa siya magiging katapat ni Moyen? Agad niyang tinatakan ang kanyang banal na dagat ni Moyen at dinala pabalik na parang manok. Nang makita ito ni Chen Bale, nakahinga siya ng maluwag at buong pasasalamat na nagsabi, "Maraming salamat, kamahalan, sa pagkilos." Kumaway si Mateo at sinabing, "Sige, tapos na ang bagay na ito, dapat na rin akong umalis. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa." Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at akmang aalis na. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale at dali-dali siyang sumigaw, "Kamahalan." "Man! May iba pa ba?" Sabi ni Chen Bale, "Iniisip ko. Saan pupunta ang kamahalan?" Malamig na sabi ni Mateo, "Paggala-gala sa buong mundo, walang permanenteng tirahan." Tuwang-tuwa si Chen Bale nang marinig niya iyon. Lumabas na isa palang dalubhasa sa pagiging mapag-isa si Lord Mateo. Hindi niya inaasahan na sa sobrang swerte niya ay makakasalubong niya ito. Kung hindi, malamang siya ang patay ngayon. Dahil walang palabas ang kamahalan, bakit hindi ka pumunta sa White Knight Sacred Palace para maging panauhin? Paano kung ganoon? Para sa biyaya ng kamahalan na naigil iligtas buhay, wala nang may susukli si Chen Bale. "Pakiusap, hayaan mo akong gawin ang pagtanggap sa isang multo," tumingin si Chen Bale kay Mateo at sinabi ng may pag-asa. Natural lang na ayaw talagang umalis ni Mateo. Naglaro lang siya ng maliit na panloloko, iyon lang. Matagal na niyang nakikita na ang pagkakakilanlan nitong si Chen Bale ay malamang na hindi pangkaraniwan sa Skyfoot World. Bukod pa rito, ang pangkat na kinabibilangan ni Chen Bale ay tinatawag na White Knight Sacred Palace, habang ang kataas-taasang pinuno ng Skyfoot World ay ang Skyfoot Divine Palace.
Maaaring may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Pagpasok sa White Knight Sacred Palace, maaaring makapagtanong siya tungkol sa impormasyon ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Alam lang din ni Mateo na marami rin ang mga trial taker na pumasok sa Skyfootle World sa mga nakalipas na taon, lahat ay naghahangad ng mga ilang item na ito. Kung masyadong halata ang layunin ni Mateo, malamang ay magdudulot ito ng hinala ng mga tao. Kaya naman, ang bagay na ito ay kailangan pa ring unti-unting pagpaplano. Sinadya ni Mateo na tumahimik sandali, at tumango, sige. Wala akong ginagawa, wala namang masama kung mamasyal. Tuwang-tuwa si Chen Bale nang marinig niya ito at paulit-ulit na sinabi, magaling. Maraming salamat, kamahalan, sa pagpuri. Sa oras na ito, sinamahan ni Moyen si Chong Bale at sumugod palapit, direktang idiniin hanggang sa lumuhad ito sa lupa. Nalungkot si Chen Bale at galit na sinabi, Chong Bale, lagi kitang tinatrato bilang isang tunay na nakatatandang kapatid at walang kapantay ang paggalang ko sa iyo mula pagkabata. Kahit na hindi ka nasisiyahan sa akin, hindi rin ako makikialam. Pero nakipagsabuatan ka talaga sa mga tao ng Autumn Rain Sacred Palace at ginawa mo ang ganitong bagay ngayon. Talagang nakakapangilabot ang puso ng nakababatang kapatid ko. Niyakap ni Chong Bale ang hita ni Chen Bale at sinabing, aking bot-ihing nakababatang kapatid, ako. Ako ang mali. Alam ko talaga na ako ang mali. Ako. Ako ang nalilito sandali. Nagmamakaawa ako sa iyo, nagmamakaawa ako na pakawalan mo na ako. Sabi ni Chen Bale nang may malamig na ngiti, alam kong sinasabi ninyong lahat na mahina ako at walang kakayahan sa pribado, hindi karapat-dapat sa posisyong ito bilang batang Panginoon. Pero hindi ako tanga. Sa ganitong klaseng paliwanag, sabihin mo, Ama. 14:15. Bumalik na ang batang Ginoo. Batang Ginoo, sa wakas ay bumalik ka na. Masama ang sitwasyon. Pagdating sa sagradong palasyo ng Puting Gabi, isang matandang lalaking mukhang katiwala ang lumapit upang salubungin sila. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale at nagtanong, Tio G, anong nangyari? Parang sinasaktan si Tio G habang umiiyak na sinasabi, Guro. Guro. Malapit na siyang mamatay. Parang bigla na lang dumating ang balitang ito, dahilan para biglang magbago ang ekspresyon ng lahat. Hinawakan ni Chen Bale si Tio G at nagtanong, kalahating taon pa lang akong nawala, ano ba talagang nangyari? Biglang tumawa ng nakakabaliw ang Chong Bale sa tabi, ha ha ha. Mamamatay na rin sa wakas ang matandang ito. Karapat dapat siyang mamatay. Ha ha ha. Putok. Isang kislap ang sumabog sa ulo ni Chen Bale. Sinipa niya si Chong Bale sa hindi mapigil ang galit, dahilan para mapaupo ito sa lupa. Taksil na kontrabida. Ikaw, ano ba ang ginawa mo sa ama? Tinamaan si Chong Bale ng sipa, puno ng sariwang dugo ang kanyang bibig. Pero wala siyang pakialam at tumawa pa rin ng nakakaloko habang sinasabi, kawawang matandang hanggal na ito. Ang galing ko talaga. Bakit hindi niya ako piliin? Kung hindi niya ako piliin, dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay. Ha ha ha. Nabaliw ang buong pagkatao ni Chong Bale. Ang matagal nang pinipigilang kawalang kasiyahan sa kanyang puso ay sumabog sa sandaling iyon. Ikaw. Nakataas ang palad ni Chen Bale ngunit patuloy pa rin siyang nabigo na ilapat ito. Gusto niyang patayin ang nakatatandang kapatid na ito gamit ang palad, ngunit hindi niya magawa. Ha ha ha, patayin mo. Patayin mo ako. Para sabihin ko sa iyo, paparating na ang mga makapangyarihang nilalang ng Autumn Rain Sacred Palace. Kung papatayin mo ako, lahat kayo ay kailangang mailibing sa kamatayan kasama ko. Ngayon, ang tanging paraan mo ay ang palayain ako at hayaan akong pumalit sa posisyon ng Panginoon ng palasyo. Mayabang na sabi ni Chong Bale. Isang pangungusap ang nagpalubog sa puso ng lahat sa kailaliman ng lambak. Nagngalit si Moyen sa puot at sinabing, ikaw na taksil na kontrabida, tunay na walang konsensya. Sa taong katulad mo na magiging Panginoon ng palasyo, ang White Knight Sacred Palace ay masisira sa iyong mga kamay sa kalaunan. Alam na alam ng Panginoon ng palasyo na hindi kanya pinili bilang batang Panginoon. Humph! Ang pagiging Panginoon ng palasyo ni Chen Bale ay hahayaan ang sagradong palasyo ng Puting Gabi na magkaroon ng masamang katapusan. Kita mo, siya, ang duwag na ito, ay hindi man lang nang ahas na patayin ako. Ha ha ha. Ang aking batihing nakababatang kapatid, patayin mo ako.
Patayin. Ikaw. Sumisirit. Biglang tumigil ang mayabang na boses ni Chong Bale, at tumalsik ang sariwang dugo sa buong mukha ni Chen Bale. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale, gulat na tumingin kay Mateo. Malamig na sinabi ni Mateo, kung patuloy kang magpapaliban, mamamatay ang iyong amang hari. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale at hindi na nag-abalang panasan ang sariwang dugo sa kanyang mukha, at tumakbo patungo sa palasyo. Huwag na kayong lahat maguluhan, pumasok kayo at tingnan ninyo kung may maitutulong kayo o wala. Hindi alintana ni Mateo ang gulat na tingin ng lahat. Itinaas niya ang kanyang paa at tumungo sa kaibuturan ng palasyo. Biglang nagising si Moyen at sumunod din. Nang makita ni Mateo ang naghihingalong Panginoon ng White Knight Palace, alam niyang malalim na ang lason nito at wala ng buhay. Ang lason na pumapasok sa puso, kahit na kaya niyang pinuhin ang isang 2-star Divine Peel ngayon, hindi rin nito mailigtas ang White Knight Palace Lord. Gaya ng inaasahan, di nagtagal, ang balita tungkol sa pagpanaw ng Panginoon ng palasyo ay dumating mula sa kaibuturan ng palasyo. Naghanda si Moyen ng tahimik na lugar para kay Mateo at payapa itong umuwi. Habang sa oras na ito, isang labanan ng mga tagapagmana ang kasalukuyang nagaganap sa White Knight Sacred Palace. Hindi lamang sina Chong Bale at Chen Bale, na anak ng Panginoon ng White Knight Palace, ang mayroon din. Marami pa ring nakatatandang kapatid na lalaki si Chen Bale. Ngayon, pumanaw na ang Panginoon ng palasyo, ang iba't ibang paksayon ay nagsisimula ng maging hindi mapakali at sabik na kumilos. Si Chen Bale ang bunsong anak ng Panginoon ng palasyo. Ang paghirang sa kanya bilang batang Panginoon ay orihinal na tinanggap ng maraming tao. Talagang natupad nga ni Chen Bale ang inaasahan, nakarating sa deity realm sa murang edad. Isa pa, naroon ang matandang Panginoon ng palasyo na nagbabantay sa kuta, kaya naman walang nang ahas na magchismis. Nakakalungkot lang na hindi pa ganap na lumalaki si Chen Bale at ang matandang Panginoon ng palasyo ay sinaktan ni Chong Bale. Dahil dito ay nagkaroon ng pag-asa ang iba. Ngayon, ang agarang bagay na dapat gawin ay labanan ang mga panlabas na kalaban. Bata pa si Chen Bale at kadalasan ay hindi rin siya ang namamahala sa mga gawain ng palasyo, mahirap kumbansihin ang masa. Ang pagpapamuno sa kanya sa lahat upang labanan ang kalaban, hindi ba't ito ay pagsusubok sa ating kapahamakan? Oo. Sa kasalukuyan, sa ganitong sitwasyon, dapat tayong pumili ng isang anak na may mataas na prestihiyo at may pangkalahatang respeto upang pumalit sa posisyon ng Panginoon ng palasyo. Malapit nang makarating ang mga tao ng Autumn Rain Sacred Palace. Ang lakas ng batang Panginoon, kaya ba ay ang pagpapahintulot sa kanya na pamunuan tayo upang lumaban sa kanila? Isang grupo ng mga tao ang sinusubukang magsalita. Sa madaling salita, kino-question nila na bata pa si Chen Bale at hindi kayang humawak ng malalaking responsibilidad. Nang makaharap ang isang matinding kaaway, masarap lang na maging dahilan para pilitin nilang bumaba sa trono. Sumanghel si Moyen at sinabing, inihalal ng Panginoon ng palasyo ang batang Panginoon upang pumalit sa kanya. Ang papalit ni batang Panginoong Chen Bale sa posisyon ng Panginoon ng palasyo ay tama at nararapat. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng matandang Panginoon ng palasyo at ginawa ninyong lahat ang bagay na iyon. Mamamatay ang matandang Panginoon ng palasyo nang may walang hanggang pagsisisi. Hindi tama yan. Usapin ito ng pagiging mabilis. Sa ngayon, pambihirang panahon, natural na kailangan ng mga pambihirang hakbang. Hindi sapat ang lakas at prestihiyo ni Chen Bale para kumbansihin ang masa kahit ano paman. Paano niya mapapalit ang posisyon ng Panginoon ng palasyo? Lumapit ang isang matanda para pumatol. Gusto kong pag-usapan ang mataas na prestihiyo at pag-uukol ng pangkalahatang respeto, sa palagay ko ay pagmamayari pa rin ito ng pangalawang Panginoon ng palasyo, si Baron Bale. Wala na ang lumang palasyo. Sa buong White Knight Sacred Palace, ang kanyang lakas ang pinakamalakas. Sa mga aspeto ng sagradong palasyo, siya rin ang higit na nakakaintindi sa mga ito. Dahil ang lahat ay kasalukuyang walang katapusang nagtatalo, sa aking palagay, hayaan ang pangalawang Panginoon ng palasyo na si Baron Bale ang pansamantalang kumilos sa posisyon ng Panginoon ng palasyo. Ano ang iniisip ng lahat? Bigla, binasag ng mga salita ng isang matanda ang balanse ng eksena.
Hindi inaasahan ng lahat na si Baron, isang pangalawang Panginoon ng palasyo, ay sumugod sa kalagitnaan. Kumalma lang sila at pinag-isipan ito. Sa ganitong sitwasyon, wala nang mas babagay pa kaysa sa pangalawang Panginoon ng palasyo na si Baron. Kasalukuyang nakaupo si Baron sa upuang pangkaraniwan, bahagyang nanliit ang dalawang mata, tila natutulala. Nang bigla niya itong marinig, nagulat din siya at dali-daling sinabi, hinding-hindi. Ang tradisyon ng White Knight Sacred Palace ay palaging ang pagpapasa ng Panginoon ng palasyo sa batang Panginoon. Nasaan ang loika ng pagpapasa ng Panginoon ng palasyo sa pangalawang Panginoon ng palasyo? Kung ako talaga ang magiging Panginoon ng palasyo, madarama ng lahat na nagbabalak akong agawin ang trono at mas mahihirapan pang kumbansihin ang masa. Huwag mo nang banggitin pa ang bagay na ito. Paano ito, dahil hindi pa makakapagtapos ang lahat, pag-usapan natin itong muli bukas. Tungkol naman sa mga aktibidad ng Autumn Rain Sacred Palace, nakapag-ayos na ako ng mga tao para bantayan ito. Wala pa ring anumang galaw sa ngayon. Iyon lang muna sa ngayon. Patay na ang Panginoon ng palasyo. Si Baron ang kasalukuyang taong may pinakamataas na prestihiyo at respeto sa buong White Knight Sacred Palace. Ang kanyang lakas din ang pinakamalakas. Mas lalong nakakuha ng positibong impresyon mula sa grupo ng mga matatanda ang kanyang mga salita. Di nagtagal, naging ganap na walang tao sa loob ng malaking bulwagan. Tanging ang guro at disipulo ni Moyen, 2 tao, ang natira sa bulwagan. Nawala ng malay si Chen Bale. Hindi siya nagsalita mula simula hanggang katapusan. Wala sa isip niya ang pakikipaglaban para sa upuan ng Panginoon ng palasyo. Napakalaki ng dagok na dulot ng pagkamatay ng matandang Panginoon ng palasyo. Hindi pa rin siya nakakabalik sa kanyang katinoan sa ngayon. Nang makita ang malungkot at dismayadong anyo ni Chen Bale, si Moyen ay nag-aalab din sa pagkabalisa. Binibining Panginoon. Kung magpapatuloy ka ng ganito, mawawala ang posisyon bilang Panginoon ng palasyo. Nag-aalalang sabi ni Moyen. Tumingin si Chen Bale kay Moyen nang may 2 matang walang sigla at sinabing, wala na, tapos wala na. Tama ang sinabi nila. Hindi ako angkop na maging Panginoon ng palasyo. Huminga ng malalim si Moyen at seryosong sinabi, bata, tama ba ang iniisip mo, gaano kalaki ang pag-aalala ng matandang Panginoon ng palasyo para sa White Knight Sacred Palace? Para lang maging batang Panginoon ka, gaano niya pinaghirapan ang sarili niya? Maaari kayang ibigay mo ang kanyang buong buhay sa mga tao sa isang malaking halaga, pagkatapos ay lalamunan ka ng Autumn Rain Sacred Palace. Ikaw ang paboritong kahalili ng matandang Panginoon ng palasyo. Maaari kayang hahayaan mo talaga siyang mamatay ng may walang hanggang pagsisisi. Nanginig ang buong katawan ni Chen Bale, at sa wakas ay nagkaroon na ng karagdagang liwanag ang kanyang mga mata. Pero, mabilis siyang huminahon muli at sinabing, pero. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala na tayong kahit kaunting pag-asa. Nang makita ni Moyen na sa wakas ay nakapag-isip na si Chen Bale, isang sinag ng pag-asa ang tuluyang nagliyab sa kanyang puso. Lumakas ang loob niya at sinabing, hindi, may pag-asa pa tayo. Bahagyang nagtaka ang mga mata ni Chen Bale at sinabing, may pag-asa ka pa ba? Tingnan mo. Sa lugar na ito, tayo na lang ang natitira. Sabi ni Moyen, hanapin mo si Lord Mateo. Siya na ang huling pag-asa natin. 1416. Panginoon Mateo. Siya. Kahit na malakas ang kanyang lakas, hindi rin ito umaabot sa Heaven Glimpse Realm, tama ba? Tanong ni Chen Bale na may pag-aalinlangan. Sa labang ito para sa posisyon ng Panginoon ng palasyo, kung wala ang lakas ng Heaven Glimpse Realm, imposibleng makapagsalita pa. Masyadong biglaan ang pagkamatay ng matandang Panginoon ng palasyo at hindi pa niya naibibigay ang autoridad kay Chen Bale sa tamang panahon. Kaya naman, wala ni isang makapangyarihang Heaven Glimpse Realm ang kasalukuyang nasa panig niya. Si Moyen na lang ang tanging maaasahan niya ngayon. Sa kagubatan ng ilang, ang lakas na ipinakita ni Mateo ay tunay ngang hindi kapani-paniwala. Ngunit ang kaharian na ipinakita niya ay isa lamang engranding pagtatapos ng Grotto Profound. Masasabi lamang na ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng sword daw ay napakataas. Ngunit sa harap ng mga tunay na makapangyarihang heavenly daw, hindi pa rin ito sapat na tingnan.
Sa harap ng mga powerhouse ng Heaven Glimpse Realm, ang mga martial artist ng Grotto Profound ay hindi sapat para tingnan. Sabi ni Moyen, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, itong si Lord Mateo ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Marahil, ipinadala siya ng langit para iligtas tayo. Batang Ginoo, alam kong malaking dagok sa iyo ang pagkamatay ng matandang Panginoon ng palasyo, pero kailangan mong magtiis ngayon din. Wala na ang matandang Panginoon ng palasyo. Kahit mawala man lang ang pundasyon niya, wala na talaga tayong makakaharap sa kanya sa hinaharap. Naging matigas ang ekspresyon ni Chen Bale, at sa wakas ay pilit na pinukaw ang kanyang loob. Sige, hahanapin ko si Lord Mateo. Ako. Ano ang dapat kong gawin? Walang pag-aalinlangang sinabi ni Moyen, kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon. Natigilan si Chen Bale at sinabing, kinikilala mo ba siya bilang aking Panginoon? Paano ka naman? Ngumiti si Moyen at sinabing, wala pa akong maituturo sa iyo. Pero iba si Lord Mateo. Ang pagkakaintindi niya kay Dao ay higit pa sa akin. Kung kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon, walang hanggan ang iyong kinabukasan. Sa lugar na tinutuluyan ni Mateo, ang buong pagkatao ni Chen Bale ay tila masyadong maingat. Panginoon Mateo, iniisip ko kung maayos pa rin ba ang pahinga mo kahapon. Pinunasan ni Chen Bale ang pawis sa kanyang palad, tila medyo kinakabahan at hindi mapakali. Ayos lang naman. Wala rin akong oras para makausap kahapon, Nakikiramay ako, sabi ni Mateo. Nang marinig ang mga salitang ito, nalungkot si Chen Bale, halos maluha. Pero, nang maisip ang mga tagubilin ni Teacher Moyen, pilit niyang pinigilan ang kalungkutan sa kanyang puso at pinilit na ngumiti habang sinasabing, maraming salamat, Lord Mateo. Sa simula ay gusto ko sanang imbitahan si Lord Mateo bilang panauhin, ngunit hindi ko inaasahan na biglang dumanas ng biglaang pagbabago ang pamilya. Talagang. Pasensya na. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, kung ano man ang meron ka, sabihin mo na lang. Ayokong magpaligoy-ligoy. Hindi sapat ang kaunting talino ni Chen Bale para makita ito sa harap ni Mateo. Nakita siya agad ni Mateo sa isang sulyap. Nanginig ang buong katawan ni Chen Bale. Natuklasan niya na ang mga itinuro ni Guro Moyen ay walang silbi. Dahil dito, dinapuan siya ng kalungkutan, at lumuhad si Chen Bale ng may malakas na kalabog. Panginoon Mateo, si Chen Bale ay napipilitang mapunta sa isang walang patutunguhan. Kamahalan, maawa po kayo at iligtas ninyo ako. Ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit na ito ay ibinigay sa akin ni Ama. Sa simula, ito ay nilayon upang tulungan akong makarating sa Heaven Glimpse Deity Realm. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa kamahalan. Nagmamakaawa po ako sa kamahalan na tanggapin ninyo ako bilang isang disipulo at tulungan akong umakyat sa posisyon ng Panginoon ng palasyo. Galit na sabi ni Chen Bale. Nanatili si Mateo sa kahinahunan sa panlabas na anyo, ngunit sa kanyang puso, isang serye ng malalaking alon ang napukaw. Isa sa mga misyon, ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit, hindi niya inaasahan na ganito lang ito kadaling lumitaw sa harap niya. Basta't pumayag siya, maaari niya itong ibalik sa mga misyon. Ayon sa mga tala ng misyon, ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit ay isang espiritual na prutas mula sa langit at lupa. Kailangan lang itong kainin ng mga martial artist ng Grand Completion Grotto Profound Realm at magkakaroon sila ng 30% na pagkakataon na direktang makalusot sa Heaven Glimpse Realm. Kapag naubos na ng mga martial artist na half-step Heaven Glimpse ang kanilang mga sarili, may 60% na pagkakataon na makalusot sa Heaven Glimpse Realm. Para sa mga powerhouse na natigil sa checkpoint na ito, at hindi makalusot, isa itong Miracle Elixir. Gamit ito upang pinuhin ang isang 2-star Divine Pill, ang mga epekto ay mas nakakatakot pa. Para kay Mateo, ang layunin niya ay hindi ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit. Kahit gaano pa ito kagaling, wala rin siyang pakialam. Tinanggap ni Mateo ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit at naglaro sandali, at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi ka angkop na maging Panginoon ng palasyo. Bakit kailangan pang sadyang masangkot sa isang magulong sitwasyon? Mahina at hindi makapagdesisyon si Chen Bale, napakasimple ng kanyang personalidad.
Hindi rin makapangyarihan ang kanyang lakas. Kapag naging palasyo na siya, malabo man o madali ay paglalaroan siya ng mga tao hanggang mamatay. Matagal nang naiintindihan ni Mateo ang puntong ito. Kung si Chongbei ang ganitong uri ng tao, kung si Mateo lang iyon, matagal na niya itong papatayin gamit ang palad, pero patuloy na tumatangging sumuntok si Chongbei. Dahil sa sobrang kahinaan at kawalan ng pag-asa, ang hirap gampanan ang malalaking responsibilidad. Nagngingit-ngit si Chongbei at sinabing, "Ako. Kaya kung matuto." Sabi ni Guru Moyen, kahit bata pa ang kamahalan, mas may edad na ang isip mo kaysa sa kanya. Bukod pa rito, napakalalim ng iyong pag-unawa sa martial Dao, kaya kinikilala kita bilang Panginoon kahit ano paman. Kung hindi ka sasang-ayon, atras tayo sa labanang ito para sa posisyon ng Panginoon ng palasyo at lalayo mula ngayon at hindi na babalik. Naglakad-lakad si Mateo, tila nag-iisip. Ang kasalukuyang kalagayan ni Chongbei ay parang isang balon kung saan 7 balde ang naisalok at 8 ang nahuhulog, isa. Biglang itinabi ni Mateo ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit at malamig na sinabi, "Tutulungan muna kitang asikasuhin ito." Natigilan si Chongbei, pagkatapos ay agad na nagpakita ng matinding tuwa at yumuko kay Mateo. Disipulo Chongbei, nagbibigay ng respeto sa guro. Kuha si Mateo ng isang maliit na bote at inihagis ito kay Chongbei, sabay sabi, "Ito, tanggapin mo na lang bilang mga Reg Along kumikilala sa amo." Medyo naguluhan si Chongbei. Hindi niya nakilala ang mga gamot na ito. "Guro, kung gayon, ano kaya ang susunod na gagawin ng disipulong ito?" Tanong ni Chongbei. Malamig na sabi ni Mateo, "Magbantay ka ng maayos para sa iyong ama. Bukas. Ang dapat gawin ay dapat pa ring gawin." Umalis si Chongbei sa bahay ni Mateo na may nagtatakang tingin at natagpuan si Moyen. Nawalan siya ng malay sa mga sinabi ni Mateo. "Kumusta? Pumayag ba si Lord Mateo?" Agad na lumapit si Moyen para magtanong nang makita niya si Chongbei. Tumango si Chongbei nang may pagkagalit at sinabing, "Sang-ayon ako." Hindi napigilan ni Moyen ang labis na tuwa nang marinig niya iyon at sinabing, "Napakahusay. Hindi nga ako nagkamali ng pagkakaintindi. Talagang may paraan siya para iligtas tayo." "Paano iyon? Anong mga tagubilin ang ibinigay niya?" Inulit ni Chongbei ang mga salita ni Mateo nang may pagtataka at sinabing, "Guro Moyen, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ni Master Mateo?" Mas lalong natuwa si Moyen nang marinig niya ito at sinabing, "Ikaw, itong batang ito, seryoso." Ang hindi pagsasabi ni Lord Mateo ng kahit ano ay nangangahulugan na mayroon na siyang pinag-isipang mabuti na plano. Bukas na ang diskusyon, bahala na tayo sa pagpunta. Ipaubaya na natin sa kanya ang iba. Medyo hindi pa rin lubos na naintindihan ni Chongbei. Bumantong hininga si Moyen at nagtanong, tinanggap ba niya ang 9 Melody Psychic Immortal Fruit na iyon? Tumango si Chongbei at sinabing, "Oo, binigyan pa niya ako ng isang malaking bote ng mga gamot bilang regalo ng pagkilala sa Master Disciple." Gaya ng sinabi niya, ininom ni Chongbei ang mga gamot na ibinigay ni Mateo. Tinanggap ni Moyen ang mga gamot at sinuri ito ng detalyado. Biglang nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Ito. Walang ekspresyon si Chongbei habang sinasabi, "Ano iyon, Guro Moyen? May problema ba ang mga gamot na ito?" Tiningnan siya ni Moyen ng may komplikadong ekspresyon at saka lamang nagsalita pagkaraan ng mahabang panahon, "Ang mga medicinal pills na ito. Kung hindi ako nagkamali ng pagkakakita, dapat itong tawaging Divine Essence Pill. Ang totoo lang, napakataas ng grado ng mga medicinal pills na ito. Dapat itong umabot sa divine grade. Mga pildores na panggamot na may antas na banal. Ang maalamat na mga pildores na panggamot na may antas na banal." Gulat na sabi ni Chongbei. Dahil sa mga limitasyon ng Heavenly Dao, sa loob ng maliliit na ordinaryong mundo, imposibleng pinuhin ang mga divine grade medicinal pills. Ngunit ang Skyfootal World ay patuloy na nagpapapasok ng mga powerhouse ng Heavenspan World upang magsanay at hindi naman lubusang ignorante tungkol sa mga medicinal pills ng Heavenspan World. Divine grade, middle grade, iyan ang maalamat na grado.
Tumango ng malalim si Moyen at sinabing may komplikadong ekspresyon, maraming taon na ang nakalilipas, minsan nang napatay ng matandang Panginoon ng palasyo ang isang taga-subok ng pagsubok na nagmula sa labas ng mundo at nakakuha ng ganitong uri ng mga gamot mula sa kanya. 1417. Nanginig ang buong katawan ni Chen Bale. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkamangha. Ay imposible. Paano naging tagalabas na trial taker si Master Mateo? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi naman lihim sa mga matataas na opisyal ng Sky Futal World ang mga sumasali sa trial. Dahil sa katayuan ni Chen Bale, malinaw na narinig na niya ito noon pa. Huminga ng malalim si Moyen at sinabing, hindi ako magkakamali. Ang mga gamot na ito ay halos kapareho ng mga gamot na nasa katawan ng sumasailalim sa pagsubok na iyon. Mas malakas lang talaga ang mga katangiang panggamot nito kaysa doon. Ang mga mata ni Chen Bale ay nagpapakita ng isang napakakomplikadong hitsura. Malinaw na ang kanyang puso ay nahihirapan din ng husto. Ang Sky Futal Divine Palace ay dating naglabas ng mahigpit na utos. Kapag natuklasan ang mga kukuha ng pagsubok, patayin sila ng walang amnestya. Ngayon, ano ang dapat nilang gawin? Ang taga-subok na ito ang tagapagligtas ng mga guro at disipulong ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Pumunta. Pumunta sa Sky Futal Divine Palace at iulat siya. Hinding-hindi. Hinding-hindi. Si Master Mateo ang aking tagapagligtas. Hindi ko magagawa ang ganitong uri ng kabaitan ng walang utang na loob. Direktang itinanggi ni Chen Bale ang ideya na isumbong si Mateo. Ngunit hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at sandaling nahulog sa isang problema. Sinabi ni Moyen sa isang seryosong boses, "Tiyatrito ng mga trial taker na ito ang ating Sky Futal World bilang isang lugar ng pag-aanak, kinukuha ang anumang gusto nila, at sila ang kaaway naming lahat ng mga martial artists sa Sky Futal. Paano mapapayag ang ganitong uri ng tao?" Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Chen Bale, at nanahimik. Sa wakas, sinabi pa rin niya, "Ako, si Chen Bale, ay mas gugustuhin pang hamakin sa bawat henerasyon at hindi rin handang maging isang taong gumaganti ng kawalang utang loob sa kabaitan." Pumayag si Master Mateo na tulungan ako sa ganitong sitwasyon. Kung ipagkanulo ko siya, ano ang pagkakaiba ng baboy o aso? Guro Moyen, kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ko, hindi rin kita pipilitin. Maaari kang pumunta at iulat si Master Mateo, ngunit mabubuhay at mamamatay akong kasama niya. Hindi inaasahan ni Moyen na sasabihin talaga ng kanyang disipulo ang mga salitang ito. Isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha at sa wakas ay bumaantong hininga pa rin siya at sinabing, "Sige, sino ang nag-utos sa iyo na maging malapit sa akin bilang mag-ama? Dahil nakapagdesisyon ka na, sasamahan kita sa paglalakad sa daang ito hanggang sa dumilim." Hindi alam ni Chen Bale na ang bawat kilos niya ay binabantayan ni Mateo. At ang desisyon niya ay nagligtas din ng sarili niyang buhay. Sa sobrang pag-iingat ni Mateo, paano niya nagawa ang ganitong klaseng pagkakamali sa mababang antas? Ang sinasadya niyang gawin iyon ay nagbibigay kay Chen Bale ng pagkakataong pumili. Kung tutulungan niya si Chen Bale na umupo sa upuan ng Panginoon ng palasyo at ibubukan niya ang bibig para hingin ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone sa hinaharap, tiyak na maghahinala si Chen Bale. Dahil malapit na niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, mabuti pang ipaalam niya kay Chen Bale ng mas maaga. Kung pagtataksilan siya ni Chen Bale, papatayin niya si Chen Bale nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Napakasimple lang ng layunin ni Mateo na pumunta sa Sky Futal World para sa kapakanan ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Iyon ang bagay na nagligtas buhay kay Marie Chris. Talagang hindi papayag si Mateo na may aksidente. Kahit na ayaw niyang patayin si Chen Bale. Mabuti na lang at pinili ni Chen Bale na kumampi sa kanya. Sa malaking bulwagan ng White Knight Sacred Palace, nakaupo si Baron sa upuang pangkarangalan, nakakunot ang kanyang mga kilay. Natanggap ko lang ang balita. Isang malaking grupo ng mga makapangyarihang tao ng Autumn Rain Sacred Palace ang nakapasok na sa sakop ng impluwensya ng White Knight Sacred Palace. Malamang may ilang araw pa at makakarating sila rito. Malamang. Kailangan na nating makabuo ng conclusion ngayon.
Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng lahat. Ang ilan ay nag-aalala, ang ilan ay natatakot, ang ilan ay galit. Ang pinakatunay na mukha ng kalikasan ng tao ay malamang na makikita lamang sa panahong ito. Pangalawang Panginoon ng Palasyo, kamahalan, sa palagay ko ay wala nang dapat pag-usapan. Ang posisyong ito ng Panginoon ng Palasyo, kahit sino pa ang anak ang pumili, ay hindi angkop. Pinakamabuti na ikaw ang pumalit sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Sabi ng isang matanda. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na may sumang-ayon, oo. Nahaharap sa isang mabigat na kalaban, kahit na ang mga batang Panginoon ay magagaling, hindi sila nagtatamasa ng mataas na prestihiyo at umani ng pangkalahatang respeto tulad ng pangalawang Panginoon ng Palasyo, kamahalan. Walang dapat pag-usapan, kaya ganito ang napagpasyahan. Pangalawang Panginoon ng Palasyo, ang lakas ng kamahalan ang pinakamakapangyarihan, ang prestihiyo ang pinakamataas. Tanging sa pagsulong mo lamang kami maaakay nito upang labanan ang makapangyarihang kaaway. Ang posisyong ito ng Panginoon ng Palasyo, tanggapin mo ito. Sabi ng isa pang tao. Mayroong 8 elder na naroon. Lahat sila ay mga powerhouse ng Heaven Glimpse Realm. Sa sandaling nag-usap sila, mayroon ng 3 elder na sumang-ayon. Ang iba, bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpapakita ng mga mukhang nahihirapan. Ngunit sila ay nakasandal din kay Baron. Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Maaari kayang hinihintay na malipol ang ating White Knight Sacred Palace, saka kayo pipili ng bagong Panginoon ng Palasyo. Sabi ng matandang unang nagsalita kanina. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang pangungusap na ito ang naging huling dayami na Samire sa likod ng kamelyo. Sige, ako. Sumasang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon ako. Isa-isa na ipinahayag ng mga matatanda ang kanilang mga saloobin, lahat ay sumang-ayon na si Baron ang pumalit sa pwesto bilang Panginoon ng Palasyo. Labis ang tuwa ni Baron sa kanyang puso, ngunit sa unang tingin, nagmukha siyang mahirap at sinabing, ito. Paano ito magagawa? Ang White Knight Sacred Palace ay itinatag ng naunang henerasyon ng mga Panginoon ng Palasyo ng mag-isa, at dinala sa mas mataas na antas sa mga kamay ng matandang Panginoon ng Palasyo. Ano ang mga kakayahan ko, Baron, para manggahas na pumalit sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo? Aking Panginoon, pangalawang Panginoon ng Palasyo, huwag mo nang tanggihan. Biden ang apelyido mo, at magkapatid kayo ng matandang Panginoon ng Palasyo. Bakit hindi ka pwedeng maging Panginoon ng Palasyo? Patuloy kang tumanggi at ang Autumn Rain Sacred Palace ay papatay hanggang sa pintuan. Opo, pangalawang Panginoon ng Palasyo, pumayag po kayo. Ang iilang matatanda ay balisa rin, lahat ay hinihimok si Baron na pumalit sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Bagamat si Baron ay apelyido Ringbay, hindi siya kadugo ng matandang Panginoon ng Palasyo. Kung pag-uusapan ang lahi ng mga tao, natural lamang na ang iilang anak na lalaki ang pinaka-orthodox. Sa oras na ito, wala pa palang nagmamalasakit sa kanilang iniisip. Bumantong hininga si Baron at sinabing, dahil ganoon nga, gagawin ni Baron ang lahat para makuha ang posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Pero ipahahayag ko muna, pansamantala lang ako sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Kapag lumaki na sila, pipili tayo ng isang batang Panginoon na may pinakamataas na prestihiyo para muling pumalit sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga elder ay nagpakita ng ginhawa. Kamahalan, Panginoon ng Palasyo, tunay na nauunawaan ang mga prinsipyo ng tama at mali, kaya't pinag-isipang mabuti. Kung gayon, napagpasyahan na ang bagay na ito. Ngayon, i-aanunsyo namin sa buong White Knight Sacred Palace sa ngalan ng samahan ng mga nakatatanda, na si pangalawang Panginoon ng Palasyo na si Baron ang papalit sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Sabi ng matanda. Bahagyang tumango rin ang ilan pang mga elder, halatang kontento sa ipinakita ni Baron. Ngumiti si Baron at sinabing, sige, kung gayon ay iyon muna para sa araw na ito. Sa pagharap sa isang mabigat na kaaway, kailangan kong umalis at magayos ng ilang mga bagay. Ang bagay na ito ng pagpapahayag sa mundo ay kailangang makaabala sa mga matatanda. Hindi ako sang-ayon.
Sa oras na ito, ang Mateo na nanatiling tahimik sa simula ay sa wakas ay nagsalita. Tiningnan ng mga matatanda si Mateo na parang isang tanga, hindi nila nakilala ang lalaking ito. Isang lalaking walang kahit kaunting banal na diwa sa katawan ang nangahas na magsalita ng kalokohan dito. Saan nanggaling ang gago na to? Para talagang maglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa Elders Association. Paano ang mga bagay na pinagpasyahan ng Elders Association ang hindi mo mapagkakasunduin? Ang elder na palaging sumusuporta kay Baron ay agad na nagsalita para sa wayin. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyong ito, matagal nang nasa laylayan si Chen Bale. Kahit na sumali siya sa Elders Association, walang sino man ang may pakialam sa kanyang opinyon. Kung tungkol naman sa kung sino ang dinala niya, natural lang na mas kaunti ang nagbigay pansin. Bukod pa rito, si Mateo ay mukhang isang mortal. Masyadong hindi kapansin-pansin. Hindi man lang siya tiningnan ni Mateo. Tumingin lang siya kay Baron at bahagyang ngumiti, "Oy, ang galing mo umarte." Pero, dito na nagtatapos ang lahat. Hindi ako sang-ayon na maging Panginoon ka ng palasyo. 1418. Naguguluhan ang mga tingin ng mga matatanda, at nagpalitan ng tingin. Sino ba to? May problema ba siya sa utak niya, di ba? Sino ka ba talaga? Sabi mo hindi ka sang-ayon at susundin namin ang mga sinasabi mo. Anong kinalaman nito sa'yo? Chen Bale, pamahalaan mo ng maayos ang mga tauhan sa ilalim mo. Alam kong may mga hinanakit ka sa puso mo, pero kailangan mong unahin ang kapakanan ng lahat. Hindi ngayon ang tamang panahon para mag-alburuto. Oo nga. Saan naman galing ang batang to? Para maglakas loob na magsalita ng kalokohan dito. Itinutok ng grupo ng mga matatanda ang kanilang mga ulo kay Chen Bale. Tutal, hindi nila makita ang kaibuturan ni Mateo at inisip pa nga nilang sadyang ipinadala si Mateo ni Chen Bale para manggulo. Malamig na sabi ni Chen Bale, nakalimutan kong ipakilala sa lahat, ito ang aking bagong kinikilalang master. Sa hinaharap, siya rin ang magiging Grand Elder ng White Knight Sacred Palace. Ang kanyang mga salita ay opinyon ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kalokohan. Chen Bale? Kung napakawalang pidil mo na naman, huwag mo kaming sisihin, ang grupo ng mga matatandang ito, sa hindi pag-aalala sa mga lumang damdamin ng matandang Panginoon ng palasyo, at pagpapalaya sa iyo mula sa White Knight Sacred Palace. Sinimangutan ng matandang sumusuporta kay Baron si Chen Bale. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, "Elder Byron, tama ba? May sira ba ang utak mo? Kayo ni Baron, 2 taong nagsasayaw ng maingat at may koreograpong sayaw, at gusto pa ring habulin palabas ng White Knight Sacred Palace ang batang Panginoon na hinirang ng matandang Panginoon ng palasyo." Naging matamlay ang ekspresyon ni Byron at sinabi niya, "Walang alam na bata, magsalita ka pa ng kalokohan. Naniniwala ka bang pupunitin ng matandang ito ang bibig mo o hindi?" Pero hindi siya pinansin ni Mateo at sinabi sa ibang mga matatanda, "Isang pangungusap lang ang itatanong ko sa lahat, si Chen Bale ba ang pinakakwalipikado na pumalit sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo bilang kahalili na hinirang ng matandang Panginoon ng Palasyo?" Nagpalitan ng tingin ang iba't ibang matatanda. Biglang may nagsalita, "Syempre naman." Ayon sa mga patakaran ng White Knight Sacred Palace, ang batang Panginoon ang unang papalit sa hanay. Ito ay gusto pa sanang magpatuloy ng pagsasalita ng matandang iyon, ngunit agad siyang pinuntahan ni Mateo. Mabuti naman at ganoon nga. Ang hindi ninyo pagpapahintulot sa kanya na maging Panginoon ng palasyo ay parang pakiramdam na bata pa siya at hindi sapat ang kanyang lakas para kumbansihin ang publiko, di ba? Bahagyang tumango ang mga elder, walang anumang pagtutol tungkol dito. Ang pagharap sa isang matinding kaaway, ang pagpapaubaya sa isang binata na basa pa ang tainga at pamunuan ang pangkalahatang sitwasyon, ito ay walang pinagkaiba sa pagsusumamo ng kamatayan. Malamig na sinabi ni Mateo, "Susuportahan ko na ngayon si Chen Bale para sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo sa ngalan ng Panginoon ni Chen Bale. Sa mga hindi kumbinsido, halika at lumaban." Ganito lang kasimple at kagaspang. Anumang mga pukana at intriga ay pawang mga tigreng papel sa harap ng lubos na lakas.
Kalokohan lang talaga ang mga sinabi ni Mateo sa pananaw ng ibang tao. Dahil si Mateo ay mukhang isang ordinaryong tao lamang. Maging ang mga palad ni Chen Bale ay pinagpapawisan din. Si Baron ay isang late-stage Heaven Glimpse powerhouses, mas malakas kaysa kay Master Mateo. Ngunit pilit siyang kumalma. Ayaw niyang mawalan ng mukha para sa kanyang Panginoon sa oras na ito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Baron. Unti-unting bumigay ang presyon ng Heaven Glimpse Realm at sinabi niya sa seryosong boses, ang ibig mong sabihin ay gusto mo akong hamanin. Malamig na sabi ni Mateo, hindi kayo, kayong lahat. Kung sino man ang hindi kumbinsido, sama-sama kayong aatake. Napaka-arrogant. Ignorante. Walang galang. Ang kay-abangan ni Mateo ay sa wakas ay pumukaw ng galit ng mga matatanda. Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag ka nang magsalita ng kalokohan, atake. Dahan daw ang bumaba si Baron at sinabing may malamig na ngiti, kung matatalo mo ako, ano ang masama kung hahayaan mong manahin ni Chen Bale ang posisyon ng Panginoon ng Palasyo? Dahil wala na ang matandang Panginoon ng Palasyo, si Baron ang numero 1 tao ng White Knight Sacred Palace. Kung hindi dahil doon, hindi rin siya maglalakas loob na agawin ang posisyong ito bilang Panginoon ng Palasyo. Malamig na sabi ni Mateo, ikaw. Masyadong mahina. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa inyo ng pagkakataon. Sama-sama kayong sumalakay. Lahat ng mga elder, sama-sama kayong sumalakay. Napakayabang at walang kwentang batang yan. Susukitin ng matandang to kung gaano kakabigat ngayon. Nabuhay ng husto ang matandang ito, ngayon ko palang nakita ang isang taong mayabang at napakataas. Sige, ayon sa gusto mo. Kalimutan mo na, isang komedya. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, papaalisin ka rin ng matandang ito. 8 dakilang elder ang sunod-sunod na lumabas sa hanay, nakatayo kasama si Baron. 9 na makapangyarihang Heaven Glimpse Deity Realm powerhouses ang magkakasamang nakatayo, gaano kagulat ang kahangahangang momentum. Halos tumalon ang puso ni Chen Bale hanggang sa lalamunan niya. Hindi niya lubos akalain na ganoon pala ka-arrogant si Master Mateo, na gustong hamanin ang 9 na dakilang powerhouse ng Heaven Glimpse gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Isang martial artist ng Grotto Profound Deity Realm na humahamon sa 9 na dakilang powerhouse ng Heaven Glimpse Deity Realm, nakakabaliw ito, di ba? Kahapon, ginawa siyang baliwalain ni Mateo ang lahat. Pero hindi niya inakalang ginamit ni Mateo ang ganitong paraan para mapaangat siya sa posisyon ng Panginoon ng Palasyo. Bagamat agaran ang epekto ng pamamaraang ito, ang kailangan lang ay kailangan silang talunin ni Mateo. Hindi napigilan ni Chen Bale na makipagpalitan ng tingin kay Moyen, at natuklasan niyang si Moyen ay mayroon ding hindi maipaliwanag na gulat na anyo sa oras na ito. Sadyang lumala na ang mga bagay-bagay sa ganitong antas, kaya imposibleng pigilan pa nila ito. Mayroon pa ring ilan sa mga anak ng matandang Panginoon ng palasyo na naroroon, lahat ay may masayang ekspresyon habang nakatingin kay Chen Bale. Wala rin siyang ideya kung saan natagpuan ni Chen Bale ang ganito kagandang kayamanan. Ito ang tempo ng paglalaro ng sarili hanggang mamatay. Mag-isang hinarap ni Mateo ang 9 na dakilang makapangyarihang kalaban ng Heaven Glimpse ngunit nanatili siyang matatag na parang bato. Ang mga aura ng 9 na tao ay hindi lubos na makakaapekto kay Mateo. Bata, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Sabi ni Bayrong na may nakakapangilabot ng ngiti. Malamig na sabi ni Mateo, umatake ka na, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Napaka-arrogant. Galit na galit si Bayrong. Agad na pumailan lang ang kanyang aura, sumugod patungo kay Mateo. Hindi rin nagpigil ang iba, lahat ay nagpapakita ng mga banal na kakayahan. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng yumanig hanggang sa ang buong malaking bulwagan ay nayanig. Pinigilan nilang lahat ang kanilang sikmura, lalo na si Baron, ang kanilang matinding galit. Hindi lang talaga nararapat na mag-alab ang galit ni Baron. Ngayong hinahanap na ni Mateo ang kamatayan, hindi na siya nagpigil pa. Sa sandaling gumawa siya ng galaw, iyon na ang pinakamabangis na galaw ng pagpatay. Sa ilalim ng pagkubkob ng 9 na magagaling na eksperto, si Mateo ay mahina na parang isang walang kwentang langgam.
Maliban na lang, walang balak si Mateo na kumilos. Nakatayo pa rin siya habang nakatikip ang mga kamay sa likod. Tila hinihintay niya ang kamatayan. Guro Mateo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chen Bale, biglang tumayo, gusto sanang sumugod, ngunit pinigilan siya ni Moyan. Nagbibiro lang siguro ako, kung magmamadali ka ng ganito, siguradong madudurog din si Chen Bale. Isa nga itong komedya. Ang iniisip ng siyam na dakilang elder sa kanilang mga puso sa oras na ito ay ang lahat ng ito. Ngunit sa oras na ito, isang malakas na hangin ang bumuhos. Sa tabi ni Mateo, isang figure ang lumitaw na hindi ko alam kung kailan. Sa sandaling lumitaw siya, bumagsak ng ilang degree ang temperatura sa buong malaking bulwagan. Simula nang cultivate niya ang Ghost Dao 100 runes, tila mas lalong naging malungkot at malamig si Roshi. Nakita ko lang siyang bumulong ng mahina, gumuhit ng kakaibang rune sa kamay, at walang pakialam na sinasabi, Ghost Dao 100 runes. Nether Ghost Claw. Bigla, isang nakakakilabot na aura ang nagmula sa ilalim ng lupa. Isang madilim at napakalaking kuko ang tila nakaunat mula sa ilalim ng lupa. Ang mga katawan ng siyam na dakilang matatanda ay nasa ere. Ngunit nang makita ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Isang aura ng kamatayan ang tumama ng harapan. Matapos lumawak ang napakalaking kuko, tila lumaki ang mga mata nito, na kumakamot patungo sa siyam na dakilang elder. Ang ilang tao ay nagpakita ng matinding gulat. Paano pa nila napapansin si Mateo? Ibinato nila ang lahat ng kanilang mga atake sa Ghost Claw. Boom! Direktang pinalo ng Ghost Claw ang mga ataking iyon. Pu! 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 Kasabay nito, ang siyam na dakilang elder ay sunod-sunod na bumuga ng sariwang dugo, at bumagsak sa lupa dahil sa kapangyarihan ng Ghost Claw na ito. 1419. Ang lakas. Huminga si Chen Bale ng malalim, natigilan sa kapangyarihan ng Nether Ghost Claw. Isang kuko ang nagpabagsak sa siyam na dakilang Heaven Glimpse Deity Realm Powerhouses, ang lakas na ito ay sadyang napakalakas sumusubok sa langit. Iyan. Isa iyan sa mga huling yugto ng Heaven Glimpse Ghost Dao Powerhouse, di ba? Napakalakas, bakit niya susundan ang lalaking ito? Ang lakas ng pangalawang Panginoon ng palasyo na si Baron at ang makapangyarihang Ghost Dao na ito ay halos pareho, ngunit sa totoo lang ay natalo siya ng husto. Nakakatakot ang aura ng Ghost Claw na yun ngayon lang. Pakiramdam ko ay kinuha ang kaluluwa ko. Ano ba yun? Nang makita ng iilang batang Panginoon ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Ang paglitaw ni Roshi ay talagang nakakagulat, na natamba niya ang siyam na malalaking powerhouse ng Heaven Glimpse sa isang galaw lamang. Ang susi ay ang ganitong uri ng makapangyarihang Ghost Dao Powerhouse ay talagang sumuko sa ilalim ng pamamahala ni Mateo. Bawat isa sa kanila ay labis na naiinggit. Kung mayroon silang isang upahang maton na tulad nito, hindi ba't madali lang ang maging Panginoon ng palasyo? Sa huli, isang malaking kamao ang siyang ganap na prinsipyo. Ano man ang lehitimidad, ano man ang mga pokana at intriga, maaari lamang sumuko ang isa sa harap ng lubos na lakas. Tiningnan ni Mateo ang siyam na dakilang matatanda ng may malungkot na kalagayan at malamig na sinabi, iniisip ko kung ngayon, ang batang Panginoong Chen Bale ay may mga kwalifikasyon upang pumalit sa posisyon ng Panginoon ng palasyo o wala. Ang mga mukha ng siyam na dakilang matatanda ay pawang walang kapantay na pangit, ngunit walang nagsalita. Kung hindi kayo magsasalita, tatanggapin ko ang napagkasundoan ninyo. Chen Bale, maupo kayo sa upo ang nararapat sa inyo. Malamig na sabi ni Mateo. Sa oras na ito, nagsimulang manginig si Chen Bale sa buong katawan dahil sa pagkabalisa. Kahit sumigaw na si Mateo, nakatayo pa rin siya roon na tulala, hindi alam ang gagawin. Walang kapantay ang tuwa ni Moyan. Tinapik niya ito sa likod at nakangiting sinabi, sige na, bakit ka pa natutulala? Saka lamang biglang nagising ng tuluyan si Chen Bale, at unti-unting naglakad patungo sa upo ang pag-aari ng Panginoon ng palasyo. Sandali lang. Nahirapang tumayo si Baron nang huminto siya. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Mateo at sinabing, bakit? May pagtutol ka pa rin ba? Sinabi ni Baron sa isang seryosong boses, Chen Bale, hindi malinaw ang pinagmulan ng lalaking ito.
Sa iyong simpleng pagkilala sa isang Panginoon, itutulak mo ba ang White Knight Sacred Palace sa isang kalaliman ng walang hanggang kapahamakan? Sa pagkakataong ito, nagsalita si Moyen, si Lord Mateo ay isang mapag-isang makapangyarihang nilalang. Tungkol naman sa bagay na iyong ikinababahala, imposible iyon. Si Chongbil, ang taksil na kontrabida, ay nakipagsabuatan sa Autumn Rain Sacred Palace, gustong kabkuban ang batang Panginoong Chenbale sa Wilderness Forest. Nilipol ni Lord Mateo ang mahigit 12 makapangyarihang nilalang sa deity realm, kabilang si Waxan, gamit ang isang espada, at saka lamang kami iniligtas. Dahil nga sa kalakasan ng lakas ni Lord Mateo, hinayaan ko ang batang Panginoong Chenbale na kilalanin siya bilang Panginoon, tinulungan ang batang Panginoong Chenbale na ipagtanggol ang mga dayuhang kaaway ng sama-sama. Nang marinig ito ni Baron at ng 8 dakilang matatanda, muling nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Akala pa rin nila ay nakasalalay ang lakas ni Mateo sa makapangyarihang ghost daw na ito. Hindi nila inaasahan na ang sarili niyang lakas ay ganoon din kalakas. Higit sa lahat, hindi talaga nila maarok ang lalim ng iniisip ni Mateo. Ang lakas ni Waxen, natural na napakalinaw nila. Pantay ang tugma nito kay Moyen. Isang espada na pumupuksa sa mahigit 12 powerhouse ng deity realm, kahit sila ay hindi rin magawa. Dahil dito, wala nang tumutol pa. Kahit gaano pa man gumamit ng panlilinlang ang Autumn Rain Sacred Palace sa pananakit sa sarili para makuha ang tiwala ng kalaban, imposible ring ibigay ang buhay ng mahigit 12 deity realm powerhouses ng walang kabuluhan. Bagamat marami ang mga powerhouse ng Grotto Profound ng Sagradong Palasyo, mahigit 12 powerhouse ng Grotto Profound ang isa ng puwersa na hindi maaaring baliwalain. Kahit gaano pa katanga ang Panginoon ng palasyo ng Autumn Rain Sacred Palace, hindi rin niya gagawin ang ganitong bagay. Kung walang tatutol, aanyayahan ko ang samahan ng mga nakatatanda na ipahayag sa mundo. Ang batang Panginoong Chenbale ang papalit sa posisyon ng Panginoon ng palasyo mula sa araw na ito. Pangalawang Panginoon ng palasyo na Baron, iniisip ko kung mayroon ka pa ring mga pagtutol. Gumamit si Mateo ng isang walang pakialam na tingin para tingnan si Baron. Hindi niya alam kung bakit, nang inag si Baron ang hindi sinasadya. Wala akong tutol. Ang batang Panginoong Chenbale ang pumalit bilang Panginoon ng palasyo ay tama at nararapat sa simula pa lang. Sabi ni Chenbale na may kaunting pag-aatubili. Kahit si Baron ay walang pagtutol, natural lang na wala ring pagtutol ang iba. Ganito lang, matagumpay na naging bagong Panginoon ng palasyo si Chenbale ng White Knight Sacred Palace. Apurahan ng bagay na ito, anunsyo ng samahan ng mga nakatatanda sa mundo ng araw na iyon, na ipinahayag na ang batang Panginoong Chenbale ang papalit sa posisyon ng Panginoon ng palasyo. Dahil nakarating na sa puntong ito, sa wakas ay hamupa na ang pakikibaka para maging Panginoon ng palasyo. Master Mateo, ano ang susunod kong gagawin? Kahit na siya ang naging Panginoon ng palasyo, wala talagang plano si Chenbale. Agad niyang kinalaban si Mateo para magtanong tungkol sa plano. Ngumiti si Mateo at sinabing, ikaw ang Panginoon ng palasyo. Ang dapat gawin, kailangan mong magkaroon ng marka sa iyong puso. Matutulungan kitang maging Panginoon ng palasyo, ngunit hindi kita matutulungan habang buhay. Ang mga matatandang iyon ay hindi dapat paglaruan. Kung hindi ka tatanda sa lalong madaling panahon, kakainin ka nila hanggang sa wala nang matitira kahit na buto. Nagbago ang ekspresyon ni Chenbale, biglang naalala ang pagkakakilanlan ni Mateo. Balang araw ay aalis din siya. Imposibleng patuloy siyang tulungan sa tabi niya. Pagkaalis ni Mateo, ang makakaharap niya ay isang kawan ng mababangas na halimaw. Bahagyang naging malungkot din ang ekspresyon ni Moyen at sinabi niya, Panginoon ng palasyo, may katuturan ang sinabi ni Panginoong Mateo. Dati, pinuprotektahan ka ng matandang Panginoon ng palasyo, kaya walang magagawa ang iba sa iyo. Pero ngayon, ang lahat ay maaari na lamang umasa sa iyong sarili. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Chenbale at medyo nanginginig ang kanyang sinabi, pero ako. Sabi ni Mateo, gawin mo na lang ang gusto mong gawin. Kapag nandito ako, hindi ka mapipigilan. Ang kailangan mo lang gawin ay lumaki sa pinakamaikling panahon.
Nanginig ang buong katawan ni Chen Bale, habang nakatingin kay Mateo ng may kakaibang tingin. Nang masalubong ang kalmadong tingin ni Mateo, hindi alam kung bakit, biglang kumalma ang dating magulong pag-iisip ni Chen Bale. Guro Moyen, ipatawag mo ang lahat ng mga makapangyarihang nasa deity realm ng White Knight Sacred Palace. Bukas ng umaga, aalis na tayo papunta sa mga hangganan, at tayo ang magkukusa na harapin ang atake. Ipapaalam ko sa mga tao ng Autumn Rain Sacred Palace na ang ating White Knight Sacred Palace ay hindi madaling apihin. Sabi ni Chen Bale sa seryosong boses. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chen Bale ay may karagdagang bakas ng pagiging dominante sa hindi maipaliwanag na paraan. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, hindi niya napigil ang mapangiti ng bahagya. Tila isang serye ng mga balakid ang sa wakas ay nagpalago sa bulaklak na ito sa greenhouse. Sa pagkakataong ito, inihagis ni Mateo ang isang maliit na bote ng gamot at sinabing, kunin mo ito. Ang epekto ay hindi dapat mas mababa kaysa sa 9 Melody Psychic Immortal Fruit. Sa Elders Association, kailangan din natin ang sarili nating elder. Nanginig ang buong katawan ni Moyen, gulat na tumingin kay Mateo, at muling tiningnan ang gamot na hawak nito. Panginoon Mateo, si Moyen ay matagal nang may utang. Sa oras na ito, ang pananabik sa puso ni Moyen ay tunay na walang hihigit pa. Natigil siya sa half-step heaven glimpse realm nang hindi niya alam kung ilang taon na siyang naroon. Pero patuloy pa rin siyang hindi makalusot sa balakid na ito. Ang ganitong uri ng 9 Melody Psychic Immortal Fruit ay napakamahal. Hindi lahat ay makakakuha nito. Isa lang din iyon ang hawak ng matandang Panginoon ng palasyo. Naiwan ito kay Chen Bale. At ngayon, casual na binigyan siya ni Mateo ng isang gamot na kayang bumasag sa malalangit na bangin na ito. Paano siyang hindi maiirita? Ang medicinal pill na ito ay tinatawag na Jade Dragon Heaven Glimpse Pill, isang formula ng pill na nasa mga kamay ni Dustlass. Noong nagsasanay si Mateo ng mga gamot, casual niya itong pinagbubuti. Ang medicinal pill na ito ay isang pinakamataas na antas sa mga tier isang medicinal pills, na may kakayahang pataasin ang tsansa ng isang martial artist na maging matagumpay. Totoo ito lalo na para sa mga half-step Heaven Glimpse powerhouses. Mayroon na silang tiyak na pag-unawa sa Heaven Glimpse realm. Sa pag-inom ng Jade Dragon Heaven Glimpse Pill, natural na tumaas ng malaki ang mga epekto. Hanggat hindi naman masyadong mahina ang talento ni Moyen, hindi dapat maging problema ang paglusot sa Heaven Glimpse. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may bahagyang ngiti, siguro, alam niyo rin, hindi ako nawawala ng mga hangarin o kahilingan sa pagtulong sa inyong lahat. Ituring niyo na lang ito bilang kabayaran. Nanginig sina Moyen at Chen Bale sa buong katawan, ang kanilang mga titig ay nagpapakita ng isang komplikadong tingin. 1420. Sa itaas ng kalangitan, ilang dosenang figure ang sumipol, kasabay ng isang nakakagulat na ingay. Dahil sa napakaraming powerhouse ng deity realm na sabay-sabay na umaalis, ito ay talagang isang napakabihirang sitwasyon sa Skyfoothell world. Hinuhulaan ng lahat ng mga mortal na may nangyaring isang malaking pangyayari, at iyon ang dahilan kung bakit napakaraming malalaking tao ang sabay-sabay na umaalis. Ang mga powerhouse ng deity realm ay naglakbay ng 10,000 milya sa isang kisap mata. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay nagtagpo ang mga powerhouse ng deity realm ng White Knight Sacred Palace at ang mga powerhouse ng Autumn Rain Sacred Palace sa isang makitid na landas. Ang taong nasa unahan ng Autumn Rain Sacred Palace ay isang matandang lalaki. Nang makita ang mga tao ng White Knight Sacred Palace, hindi niya maiwasang magulat. Nabalitaan na niya na ang Panginoon ng White Knight Palace na si Yundal Bale ay nalason at namatay. Kaya naman, nagdala siya ng isang malaking grupo ng mga eksperto at sumugod. Hindi niya lang inaasahan na ang mga tao ng White Knight Sacred Palace ay talagang nang-ahas na sumugod palabas. Sumulyap siya sa karamihan at natawa ng malakas, nasaan si Yundal Bale na matandang iyon. Bakit hindi siya pumunta? Hindi siya nang-ahas na pumunta, kaya pinapantekan niya rito, isang maliit na bata, para hatulan ang kamatayan. Hahaha. Nagalit si Chen Bale hanggang sa manginig ang buong katawan niya. Itinuro niya ang kabilang panig at galit na sinabi, Lauren Hayes, wala konjiya.
Ang Loran Hayes na ito ay siyang mismong Panginoon ng palasyo ng Autumn Rain Sacred Palace, isang maringal na kumpletong Heaven Glimpse Realm powerhouse. At ang panloob na alitan ng White Knight Sacred Palace ay tiyak na siya lamang ang nagplano. Hindi masasabing walang awa ang estratehiyang ito ng paghahasik ng alitan, na direktang nagdulot ng pagkamatay ni White Knight Palace Lord Yundal, at pagkawala ng kanyang daw. Sa ngayon, ang White Knight Sacred Palace ay isang kawan ng mga dragon na walang ulo. Malapit na nilang gamitin ang pagkakataong ito upang lubusang lipulin ang White Knight Sacred Palace. Hindi pa rin sapat ang pag-iisip ni Chen Bale sa huli. Dahil sa galit na ito, tuluyan nitong naibunyag ang lahat. Nang makita ng 8 dakilang elder sa likuran niya ang sitwasyon, palihim silang umiling. Sa oras na ito, dapat ay magpanggap silang malakas at hayaang hindi makapagdesisyon si Loran. Saka lamang sila magkakaroon ng pag-asa na takutin ang kabilang panig at manalo ng pagkakataong mabuhay ng mahirap. Nang marinig iyon ni Loran, mas lalong tumawa siya ng mayabang at sinabing, "Mabuti kong pamangkin, mukhang ikaw na ang naging Panginoon ng palasyo. Nakakalungkot lang na ikaw bilang Panginoon ng palasyo ay hanggang ngayon na lang." Galit na sabi ni Chen Bale, "Loran, huwag kang maging mapangahas. Ngayon, kahit maglaban tayo hanggang mamatay ang isda at mapunit ang lambat, pagbibigyan pa rin kita ng halaga ng dugo." Tumawa ng malakas si Loran nang marinig iyon at sinabing, "Hanggang mamatay ang isda at mapunit ang lambat. Hahaha, kahit mamatay ang isda, hindi mapupunit ang lambat. Wala si Yundal." Kung tutuusin, gusto pa rin ba ng grupo ng mga naliligaw at naliligaw na sundalong ito na lumaban hanggang kamatayan? Ngayon, ang inyong White Knight Sacred Palace ay aalisin sa mga libro mula sa Skyfootal World. Masayang-masaya si Loran sa kasalukuyan, puno ng pagiging dominanti. Sa sandaling makumplito ang paglabas ng Heaven Glimpse Realm, nagbago ang ekspresyon ng mga powerhouse ng White Knight Sacred Palace. Sa ilalim ng pressure na ito, ang kutis ni Chen Bale ay naging napakaputla, at hindi niya namamalayang tumingin kay Mateo doon. Gayunpaman, walang ekspresyon si Mateo, parang natutulala, hindi man lang siya binibigyan ng kahit anong pahiwatig. Pinilit niyang tiisin ang lahat at inipon ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pressure na ito. Biglang natoon ang tingin niya kay Baron. Sabi niya, "Baron, kung mamamatay ako sa labanan ngayon, ikaw ang magiging Panginoon ng White Knight. Umaasa ako na pamumunuan mo ang lahat na patuloy na lumaban kahit ano pa ang mangyari. Kahit na may matira pang isang tao, huwag ka ring umatras." Nang inig ang buong katawan ni Baron, hindi inaasahan na sasabihin ni Chen Bale ang mga ganoong salita. Sa sandaling ito, ang imahe ni Chen Bale sa kanyang puso ay lalong lumaki. Sa simula, napilitan lamang siyang kilalanin ang Panginoon ng palasyo na ito dahil natatakot siya kay Mateo. Pero ngayon, ang bugzo ng hangin ni Chen Bale ang nagpasigla sa kanya hanggang sa kumulo ang kanyang mainit na dugo. Sa katotohanan, kahit natalo sila ni Mateo, hindi inisip ni Baron na matatalo ni Roche si Loran. Sa pinakamalaki, nakakadagdag lang din ito ng kaunting kumpiyansa sa kanila. Nagliwanag din ang mga mata ni Mateo, at ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Sino ang mag-aakala kung ilang puso ang mabibili ng sentensyang ito para kay Chen Bale? Hindi rin naman talaga walang merito ang batang ito, di ba? Medyo basa ang mga mata ni Baron. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Manalig ka, Panginoon ng palasyo, tiyak na lalaban si Baron hanggang sa wakas. Bayrong, kung mamamatay ako, ikaw ang magiging Panginoon ng White Knight. Lalaban kami hanggang sa wakas at hindi kami uurong." Nanginig din ang buong katawan ni Bayrong at sinabing, "Lumaban hanggang dulo at huwag talagang umatras. Lumaban hanggang dulo at huwag talagang umatras. Lumaban hanggang dulo at huwag talagang umatras." Ang mataginting na slogan ay gumulat sa buong mundo. Ang moralidad sa panig ng White Knight Sacred Palace ay tumaas ng walang katulad. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ni Loran. Hindi niya inaasahan na ang batang ito na basa pa rin sa likod ng mga tainga ay may ganitong mahiwagang kapangyarihan, para mapuko ang sariwang dugo ng grupo ng mga matatandang iyon na matagal nang nanlamig. Isang hukbong nag-aalab sa matuwid na galit ang tiyak na magtatagumpay.
Sa ganitong sitwasyon, kahit manalo siya ngayon, siguradong isa rin itong malaking tagumpay. Binabalewala ng mga heneral ang kanilang buhay, ang mga sundalo ay hindi natatakot sa kamatayan. Hindi madaling manalo sa labanang ito. Maliban na lang, kapag ang palaso ay nasa binga, dapat itong lumipad. Hindi siya makapaniwalang sa kanyang maringel na lakas na heaven glimpse, kaya pa rin ba ng mga lalaking ito na baliktarin ang kalangitan. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, itinaas ni Chen Bale ang kanyang mahabang sibat at walang habas na sinaksak siya. Patayin! Sumigaw si Chen Bale ng malakas, dala ang hindi matitinag na kahangahangang momentum, at sumugod patungo kay Loran. Sa sandaling ito, isang bahid ng pag-unawa ang sumibol sa kanyang puso. Ang kanyang sining sa sibat ay nakamit ang isang malaking tagumpay sa sandaling ito. Maliban na lang, kahit paano niya nagawang makalusot, hindi pa rin niya kayang harapin ang kahit isang suntok sa harap ni Loran. Panginoon ng palasyo, hindi po dapat. Hindi lubos na inakala ni Baron na diretsyong sumugod si Chen Bale kay Loran. Hindi napigilan ang hakbang na ito. Itinagol ni Chen Bale ang kanyang determinasyon na mamatay. Hindi para magbigay inspirasyon ang mga salita kanina. Ipapakita niya talaga ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng kamatayan na magpapasigla sa lahat ng mandirigmang ito. Walang impluensya si Chen Bale sa sitwasyon ng labanan. Pero sa oras na mamatay siya, ibang-iba na ang sitwasyon. Sa sandaling ito, talagang humanga siya sa Panginoon ng palasyo, at tunay din siyang kinilala sa kanyang puso. Sayang lang. Huli na siya. Natural na naunawaan din ni Loran ang lohikang ito. Kumunat ang kanyang noo at sinabing may malamig na nginunguya, naghahanap ng kamatayan. Itinaas ni Loran ang isang pares ng malalaman na palad at sumugod kay Chen Bale. Isang galaw ng palad ng isang maringel na kumpletong heaven glimpse powerhouse, anong klaseng kapangyarihan iyon? Isang bahid ng isang malayang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng labi ni Chen Bale. Ngunit sa oras na ito, isang madilim itim na napakalaking kuko ang lumabas mula sa kawalan. Hindi pa tumatagos ang sibat ni Chen Bale at naitalbog ito ng isang napakalaking puwersa. Boom! Ang palad ni Loran ay bumangga ng matibay sa napakalaking kuko na nagdulot ng isang malakas na alon. Pantay na tugma. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Loran, nakatitig ng diretso kay Roshi, na para bang hinarap siya ng isang kakila-kilabot na kalaban. Titinapos ko talaga. Talagang hindi ka panipaniwala. Nang makita ni Baron ang eksenang ito, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Isang late-stage heaven glimpse ghost daw powerhouse ang talagang hamarang sa all-out na atake ng isang grand completion heaven glimpse. Sa pagkakataong ito niya lang nalaman na nagpakita ng awa si Mateo sa kanila ng araw na iyon. Kung hindi, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Ang lakas. Ano ba yang itim na ko ng multo na yan? Bakit naman ganoon kalakas ang kakila-kilabot na lakas nito? Ang makapangyarihang ghost daw na iyan ay may napakalaking lakas, para talagang makipaglaban hanggang sa tabla sa Panginoon ng palasyo. Sa panig na iyon ng Autumn Rain Sacred Palace, bawat isa sa kanila ay sumigaw din ng mga tunog ng bulala sa paligid, lubos na natigilan sa eksenang ito. Ang halos siguradong labanan noon ay biglang nagbago. At nang makita ng White Knight Sacred Palace ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nagising. Parang isang malaking bundok si Loran, dinidiin ang kanilang mga puso, dahilan para hindi sila makahinga ng malalim. Ngayon, ang malaking bundok na ito ay talagang hinawakan ng isang tao. Nasabi ko na dati na kapag nandito ako, pwede kang maging pabago-bago. Nanginig ang buong katawan ni Chen Bale. Dumating na si Mateo sa likuran niya nang hindi niya alam kung kailan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.